Maupo ka dito, Iya. Oh, inumin mo muna itong tubig. Ayos ka lang ba? Nangangatog pa rin ang katawan ko. Sino ba mga yon, Dad? Bakit nila ako gustong kidnapin? Hindi ko alam, anak. Sa tingin ko ay may kinalaman ito sa politika. Baka dahil sa desisyon ko na suportahan sa darating na eleksyon si Paring Ernie. Maraming kandidato ang humihingi ng suporta ko kasama na doon ang nakaupong mayor. Sa tingin niyo, may kinalaman siya dito? Hindi natin alam. Mahirap magsalita ng walang sapat na ebidensya. Sa ngayon ay kailangang maniguro tayo sa kaligtasan mo, Iya. Baka sa susunod ay hindi ka na makaligtas. Mabuti na lang at naging maaga pang daddy mo kanina at nakapanlaban. Amado, kumuha ka ng bodyguard nitong si Leia. Kailangan niyong magaling talaga at sanay sa pakikipaglaban. Hindi lamang sa tao, kung hindi maging sa ibang elemento. Alam mo nang ibig kong sabihin? Yes, Dad. Maghahanap po ako sa lalong madaling panahon. Pero habang wala pa ang bodyguard, dumito ka muna sa bahay at huwag kang lalabas. Ng Yakuza. Ryuji-san, ohayo gozaimasu. Welcome. Amado-san, hajimemashite. I'm good. Come in. Pwede mo akong kausapin ng Tagalog. Marunong ako. Wow! Ang tatas mong magsalita ng Tagalog, ha? Saan ka natuto? Sa isang helper namin na nagpalaki sa akin na Pinay. Tapos kay Okasan. Siya talaga yung umpisang nagturo sa akin ng Tagalog. Tapos ayun, nag-aral ako ng sarili ko hanggang sa dumating yung helper namin. Kapag kaming dalawa lang, Tagalog ang gamit namin. Mabuti kung ganon. Hindi ka mahihirapan sa pag-a-adjust dito. Oo nga pala. Halika dito sa loob. Pasok ka. Nasa dining table ako ng sandaling yon at kumakain ng agahan kasama si Lolo Felix. Napalingon ako nang pumasok si Dad at kasunod niya ang isang lalaki. Matipuno ang katawan, malapad ang balikat. Medyo mahaba ang buhok at may kaunting bigote at balbas. Gwapo siya, matangkad, but handsome is an understatement. A much better way to describe this man is hot, fine, and sexy. Hindi siya ngumingiti at mukhang maraming pinagdadaanan sa buhay pero mas lalo lang yung nakagwapo sa paningin ko. Medyo nagulat lang ako nang matapos bumati, nagbaho siya sa amin ni Lolo. Lihim naman akong ngumiti na may kasamang kilig. Dad, Leia, siya ang magiging bodyguard mo. Si Ryuji. Ryuji, siya ang anak ko na babantayan mo. Siya naman ang daddy ko, si Felix. Magandang umaga po. Wow! Japanese ang bodyguard ko, Dad. Cool! Binayang nanay niya, anak. Kaya rin siya narito ay dahil hinahanap niya ang nanay niya. Kaya magaling siyang magtagalog. Ang dami-daming pwedeng maging bodyguard dyan hapon pang kinuha mo. Ano mabuting dadalhin yan dito? Mamamatay tao yung mga yan. Lolo, nakakaya naman sa tao. Wala akong pakialam. Masensya ka na kay Dad. Galit kasi yan sa mga hapon. Huwag mo na lang pansinin. Huwag po kayong magalala, sir. Hindi po ako gaya ng iniisip nyo. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para protektahan ang apo nyo. Ay, kalukuhan! Hoy, Amado! Palitan mo yung lintik na hapon na yan. Ayoko dyan! Natawa lang ako nang mag-walk out si Lolo. Hindi na namin masyadong sineseryoso ang galit ni Lolo sa mga hapon dahil paulit-ulit na naman yun naririnig sa kanya. Ayon kasi kay Lolo, nag-ugat daw ang galit niya sa mga ito mula noong World War II, kung saan nasaksihan niya ang kalupitan ng mga kalahi ni Ryuji. Mula daw noon, habang lumalaki ay lumalalim ng husto ang galit niya sa mga ito. Pinagbabawal nga niya ang kahit anong produkto o pagkain mula sa Japan. Kaya kapag kakain kami ni Daddy ng sushi, laging patago. Sorry
Ganyan lang talaga yan si Lolo pero mabait yan. Okay lang. Tsaka hindi mo naman siya masyadong makakasama. Abala itong anak ko sa trabaho sa kumpanya namin. May pagkakataon na hindi siya dito natutulog. Doon sa apartment niya sa syudad. Ang kailangan mo lang namang gawin ay samahan si Lea sa mga lakad niya. Kahit saan. Kailangan hindi siya mawala sa paningin mo. Magdala ka palagi sa kotse ng bag na may ekstrang damit mo para kung bigla akong maisipan na sa apartment umuwi, may pangpalit ka. Okay. Kapag may nagtangkang dukutin siya, gamitin mo ang armas mo. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat, Ryuji. Sinasabi ko na nga ba at ikaw ang tamang tao para sa trabahong ito. Mabuti na lang at kinontak mo ko. Walang anuman. Basta tulungan mo akong hanapin ang nanay ko. Nang sinabi mo sa akin ang pangalan niya, hindi ako makapaniwala na taga rito siya. At mas lalo akong nagulat nang sinabi mo ang pangalan niya. Sayang lang at nagkasalisi kayo pero babalik din naman agad siya. Basta wag mo munang sasabihin sa kanya kapag nagkita o nagkausap kayo. Gusto ko siyang sorpresahin. Sige, kung yan din ang gusto mo. Jack na matutuwa siya. Pero bago ang lahat, halika, sumunod ka muna sa akin. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Nang tumalikod si Dad at Ryuji ay agad akong sumunod. Sumilip ako at sinundan ng tingin ng estrangherong lalaki. Hindi mawala ang ngiti ko. Aaminin ko, Madam Venus, unang kita ko palang, crush ko na agad siya. Physically, si Ryuji ang pumapasa sa standard ng ideal man ko. Rugged look, mala bad boy ang image. Gusto ko rin yung pa-mysterious effect niya. Nawala sa kanya ang tingin ko matapos akong sundutin sa tagiliran ni Tita Yara, ang half-sister ng mommy ko na pumanaw na. Kinikilig na tumingin lang ako sa kanya saka bumalik sa mesa at pinagpatuloy ang pagkain ko. Oh, bakit ang ganda ng ngiti mo dyan? Type mo, no? Ang pogi, tita. Lalaking dating. Narinig mo ba yung boses niya? Ay, nakaka-in-love. Swerte mo dahil palagi mo siyang makakasama. Kaya nga eh. Very good talaga si Dad. Kailangang magpasalamat ka sa daddy mo. Ang balita ko, personal na kinausap pa ng kuya yung magiging bodyguard mo. Ano kaya ang pwede kong ibigay sa kanya bilang reward? Teka, paano kapag kabilugan ng buwan? Tuwing gabi lang naman yun, tsaka 3 araw lang. Bibigyan ko na lang siya ng day off para hindi niya malaman yung sikreto ko. Pwede. Kinabukasan pagpasok ko sa office kasama si Ryuji. Gaya ng kung paano ko siya nakilala ay tahimik lang din siya. Kapag may tinanong ako, doon lang siya magsasalita. Sinunod niya ang sinabi ko kahapon. Naglagay siya ng bag sa trunk ng sasakyan na may laman ng mga damit niya. Pero may isa pa akong napansin na dala niya. Isang samurai. Magtatanong sana ako kaya lang medyo ilag pa ako sa kanya. Para kasi niya ako sasakmalin kapag tumitingin sa akin. Wala naman siyang reklamo habang nasa office. Madalas nakatayo lang siya sa labas ng office at nagbabantay. Mabuti na lang at naroon si Kuya Juan, ang isa pang bodyguard na kinuha rin ni Daddy, kaya may nakakausap si Ryuji kahit papano. Ryuji, tama. Oo. Ganyan ka ba talaga? Hindi ka nagsasalita? Oo. Lalo na kapag wala namang kumakausap sa akin. Mahirap namang magsalita ako na mag-isa, di ba? Palabiro ka pala, ano? Oo nga naman. Nasabi naman sa'yo ni Sir Amado? Ang alin? Hindi lang sa mga kidnappers natin kailangan ipagtanggol si ma'am. Meron pang iba? Oo, sa aswang. Aswang? Ano yun? Aswang? Hindi mo alam? Oo nga pala. Hindi ka taga rito. Aswang, ibig sabihin,
Monster! Oo, ayun, monster! Tao sila sa umaga, tapos sa gabi nagpapalit ng anyo at nagiging parang halimaw. O monster nga, ganun. Bakimono in Japanese. Shape-shifter creature. Anong ginagawa nila? Pumapatay, ano pa? Kinakain nila yung katawan ng tao. You know the intestine, like the liver. Ganon. They eat it. Okay. Isang body ko. Ano kaya pangalan niya? Kunin natin ang number niya. Sige. Halika dito. Kunin natin. Mukhang patok na patok ka sa mga babae ah. Ryoji? Kuya Juan? Ay, si ma'am. Hindi na ituloy ni Kuya Juan ang pangungulit kay Ryuji nang tawagin ko sila. Pumasok sila sa private office ko at ngumiti ako sa kanilang dalawa. Gaya ng inaasahan ay bahagya lang na nagbaw sa akin si Ryuji at kahit ngiti ay hindi nito binigay. Natatawa naman ako kay Kuya Juan dahil medyo nataranta ito at ginaya si Ryuji at nagbaw din sa akin. Nang naroon na sila sa loob, tumayo ang dalawa sa unahan ko. Hindi nyo kailangan magbantay sa labas. Walang mananakit sa akin dito. Mag-relax kayo. Maupo kayo dyan o kaya pwede kayong bumaba para kumain o kaya magkape doon sa pantry. Talaga po? Pwede akong lumabas muna ma'am. Sige kuya, wala namang makakapasok basta dito. Ay, sige po, labas muna ako. Take your time kuya. Mamaya pa naman tayo 11:11 aalis. Thank you ma'am. Pre, di ka ba sasama? Hindi. Sige. Ayos lang ako dito. Ryuji, maupo ka muna doon sa sofa at hindi mo kailangan palagi magbaw sa akin. Pasensya na. Nasanay lang ako. Naupo naman si Ryuji. Tahimik lang ito habang hawak ang phone at nagpapalipas ng oras doon. Kapag naman nagsawa sa phone ay nagbabasa siya ng magazine. Alerto din siya. Mabilis tumayo kapag may kumakatok at hindi basta pinapapasok ang kung sino. Nang bahagya ako mapagod sa trabaho ay tumayo muna ako at nagbukas ng bintana. Nasa mataas na palapag kami kaya pumasok ang malamig at sariwang hangin. May asawa ka na o girlfriend? O wala pa po, ma'am. It's Leia. Just call me Leia. Okay, Leia. Sa gwapo mong yan? May naging girlfriend pero naghiwalay din kami. Ikaw? May makulit na maliligaw pero boyfriend wala rin. Sana magtagal ka dito. Marami mga weird na nangyayari dito lalo sa gabi. Kailangan patibayan ng loob. Narinig ko na sinabi na sa'yo ni Kuya Juan ang nangyayari dito. Sa kabila ng ganda ng bayan na to, may demonyong gumagala sa gabi. Hindi ako natatakot kung sino man siya. Huwag ka mag-alala. Basta akong kasama mo, hindi ka basta masasaktan ng kung sino. Salamat. Aasahan ko yan. Habang sinasabi niya yun, nakatingin siya sa akin ng diretso sa mga mata. Lahat ng takot at pag-aalala sa maaring maging reaksyon niya kapag nalaman ng sikreto ko, ay biglang nawala. Siguro ay pwede kong ipanatag ang damdamin ko ngayon. Yung hindi ako kailangang matakot at dumistansya na baka malaman niya ang lihim ko. Bandang 4:00 ng hapon ang araw na yon, matapos ang meeting ko sa isang kliyente, ay humabol sa akin si Jake, ang tinukoy ko kaninang makulit na manliligaw. Palapit siya sa akin nang biglang hinarang ni Ryuji ang braso. Uy, sandali pare. Kilala niya ako. Uy, Leia, ano ba to? Kilala niyo ba talaga to? Sinabi ng oo eh. Hindi mo ba nakita magkasama kami sa meeting? Kilala ko siya, Ryuji. Safe siya. Oh, ha? Sabi sa'yo eh. Akala mo dyan? Bakit ba kasi? Iimbitahin sana kita eh. Date naman tayo. Mula noong unang lumabas tayo, hindi na nasundan yun. Alam mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Hindi ako basta pwedeng pumunta kung saan-saan. Baka trip naman oh. Sige na, kahit ngayong gabi. Tayong dalawa lang. Hindi pwedeng umalis si ma'am nang wala kami. Kung nasaan siya, nandun din kami. At talagang susunod sa'yo tong asungot na to kahit saan? Yes. At kahit naman wala siya, hindi pa rin ako pwedeng sumama sa'yo. Bye, Jake. Baby naman eh. Leia! Ma'am, talagang nakipag-date ka sa muang lamok na yun?
Huwag mo na ipaalala. Worst decision of my life. Dito ka na lang sa tropa ko, ma'am, na makipag-date ka, oh. Kay hapon, mas pogi naman tong manong ko. Shh! Ang ingay mo. Ito naman, sungit. Gabi, mula sa kusina dala ang isang basong tubig at ang sandwich na ginawa ko, ay umakyat na ako sa second floor kung saan naroon ang silid ko. Pagdaan ko sa kwarto ni Ryuji ay bigla akong natigilan nang nakitang bahagyang bukas ang pinto at naroon siya sa loob. Nilapag ko muna ang baso at platito sa ibabaw ng cabinet malapit doon at muli akong sumilip. Naka-lotus sitting position siya, nakaharap sa bintanang nakabukas. Itim na jogging pants lang ang suot at walang damit pang itaas, ngunit ang mas nakatawag ng pansin sa akin ay ang malaking dragon na tato na sakop ang kanyang buong likod. Darides ka. Ay, sorry. Ryuji, ako to si Leia. Ay, ma'am, sorry po. Ay, sorry kung naabala kita. Ano yung sabi mo ulit kanina? Ang sabi ko kung sino yung nandyan. Ang galing ha. Alam mo may tao sa likod mo kahit halos wala akong ginawang ingay. Medyo malakas lang talagang pakiramdam ko. May kailangan po kayo? Hindi ko na nasagot pa ang tanong niya dahil ang atensyon ko ay napunta sa likod ni Ryuji. Nang humarap siya ay nagulat ako nang makitang abot hanggang dibdib at braso ang tattoo niya. Sa halip na mailang o makaramdam ng anumang negatibo, humahanga ako sa ganda nito. Hindi ko namamalayan na kusa na akong pumapasok sa loob. Nagmadaling tumalikod si Ryuji at magsusuot sana ng damit nang bigla ko siyang pigilan. Natigilan ito at hindi kumilos. Inimbitahan ko ang sarili kong lumapit sa kanya at magaan na hinawakan ang kanyang likod. Manghang-mangha akong pinagmasdan ang bawat detalye ng kanyang tato. Umikot ako sa harapan at patuloy na pinagmasdan yun hanggang sa hindi ko namalayan na nakahawak na pala ako sa dibdib niya. Nang umangat ang tingin ko kay Ryuji, nanuyo ang lalamunan ko at napalunok na lang ako nang makitang nakatingin siya sa akin. At ang klase ng tingin niya ay parang humahalukay sa puso ko at nangaakit. Nang bumaba sa labi niya ang mata ko, ay parang inimbitahan ako nitong halikan siya. Nag-init ang mukha ko at mabilis na umiwas habang ramdam na ramdam ko ang matinding tensyon sa pagitan namin. Ang cool. Hindi mo dapat nakita to. Pero nakita ko na. Walang saysay na itago mo pa. Tsaka bakit hindi ko kailangan makita? Basta. Talaga bang ganyan ka, Ryuji? Hindi kang umingiti? Mas lalo tuloy ako nagiging interesado sa'yo. Sino ka ba talaga? Bakit masyado ka misteryoso? Hindi mo na kailangan malaman. Dahil baka matakot ka lang. Totoong samurai yun? Nakita ko na may inilagay ka rin ganito sa likod ng kotse. Oo, totoo yan. Tingnan ko ha. Bago pa siya sumagot ay nagmadali akong lumapit sa ibabaw ng cabinet kung saan nakalagay sa ibabaw ng sword display stand ang isang samurai. Hindi naman niya ako pinigilan ng damputin ko yon at hinugot mula sa scabbard. Namangha ako muli nang makita ang talim nito. Sa handle ay may nakasulat na kung ano sa Japanese, ganoon din sa gitna ng blade. Para akong si Sleeping Beauty na na-hypnotize nang titigan ng talim. Parang niyayaya akong hawakan yun. Nang akma kong ididikit ang daliri ko sa blade, nagulat ako nang biglang sunggaban ni Ryuji ang kamay ko. Wag. Matalas yan. Masusugatan ka. Bakit meron ka nito? Bigay ito sa akin ng tatay ko. Bago siya mamatay. Marami na bang napatay ito? Hindi ko na mabilang. Kano siya katalas? Kinuha nito sa akin ng samurai at kumuha ng isang facial tissue. Pagtapos ay binitawan yun sa ere. Nang bumagsak ang issue sa talim ay kusang nahati yun sa gitna. Napangangako sa pagkamangha muli. Kayang-kaya ng espadang yun na humati ng katawan ng tao sa sobrang talim. Nangilabot ako bigla sa naisip ko. Maya-maya ay binalik na yun ni Ryuji sa lagayan, saka nagsuot ng damit. Nang humarap siya sa akin ay kakaiba na ang kanyang tingin. Hindi naman ako umatras at gumanti ng tingin sa kanya. Hindi ako magpapaka-plastic, Madam Venus. Talagang type ko ang gwapo at hot na bodyguard ko. At sa klase ng kalagayan ko ngayon,
na hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay. Ayoko magsayang ng oras. Gusto kong gawin lahat ng gusto. Magpahinga ka na. Ikaw rin. Ah, by the way, nice body. Thank you. Sana nag-enjoy ka sa pagtitig at paghawak mo sa katawan ko. Of course. Sige, next time ulit. Good night, Leia. Pasado 12:00 ng hating gabi. Kakainin ko na dapat ang sandwich ko nang bigla akong nakaramdam ng matinding init sa katawan. Pakiramdam ko, magliliyab ako anumang oras. Nagmamadali ako sumilip sa bintana. Kabilugan ng buwan nga pala ng gabing yun. Bakit ba nawala sa isip ko? Tatakbo na dapat ako palabas nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daddy at Tita Yara. Agad kaming pumunta sa basement at kinabit ang kadena sa mga paa at kamay ko. Maya-maya ay dumating si Nanay Val. Pagkatapos ay bigla akong lumiyad. Halos mapatid ang litid sa leeg ko habang unti-unting nagbabago ang anyo ko. Kasunod nito ang pagtubo ng matulis na kuko sa mga daliri ko at paghaba ng mga pangil ko. Isang malakas na angil ang lumabas sa bibig ko. Nanlilisik ang mga mata na lumingon ako kay Tita Yara at pilit ko siyang inaabot. Muntik ko na siyang masunggaban. Mabuti na lang ay agad siyang nahila palayo ni Dad. Nakaramdam ako ng matinding gutom at uhaw. Ang tingin ko sa mga tao sa unahan ko ay putahing kay sarap kainin. Nagwala ako at pilit na kumakawala mula sa makapal na kadena kasabay ng tuluyang paglukob sa pagkatao ko ng espiritu ng aswang. Pakawalan niyo ako dito. Ikapos niyo siya nagmabuti. Alam kong naririnig mo ko, Leia. Sabayan mo ko sa panalangin. Tingin ang aking panalangin. Putulin ang sumpa sa dalagang ito. Ama namin na nasa langit ka. Sampahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Leia, Apo! Pagapanan mo ang nararamdaman mo. Magdasal ka. Tama na! Hirap na ako! konding tiis. Matatapos din ito. Nalagpasan na ito. Malalagpasan mo nito ngayon. Lumayo kayo sa kanya at baka makagat kayo. Kapag nakatikim siya ng dugo ng tao ay hindi na makakabalik si Leia sa dati. At habang buhay ng magiging aswang. Tama, Madam Venus. Yun ang sikreto ko. May sakit ako. Yan kung matatawag mo nga itong sakit. Pangalawang beses na ng gabing yun. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay nagpapalit ako ng anyo at nagiging aswang. Hindi ko alam kung bakit o saan galing to. Di namin alam kung virus ba ito o ano. Basta isang gabi nagulat na lang ang lahat nang bigla daw ako magbago ng anyo. Sinalakay ko daw ang isa sa aming kasambahay at muntik kong makagat. Dahil doon ay dinala nila ako sa basement at tinali para hindi ako makapanakit. Nang sumunod na 2 buwan, ganun pa rin ang nangyari. Ngunit sa tuwing nagbabago ako ng anyo, nawawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Wala akong maalala. Para lang akong natulog ng mahimbing ng mahabang oras at nagising kinabukasan na walang kaalam-alam. Nag-imbestiga sila, Dad. Nagtanong sa mapagkakatiwalaan na magaling na albularyo at kaibigan na si Nanay Val. Ngunit hindi nila matrace kung paano at bakit ako naging aswang. Walang lahing aswang sa parehong side ng pamilya ko, kaya isang malaking palaisipan kung bakit ako nagkaganon. Kumpirmado. Nakukulam nga ang anak mo, Amado. Kanina, bago siya ikadena ay nagawa kong pagdikitin ang 2 hinliliit niya. Hindi pantay. Kung sino man ang lintik na mangkukulam na ito, ay matindi ang galit sa kanya. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan para pahirapan kayo, kaya nagiging aswang si Leia. Anong gagawin natin? Kailangan nating malaman kung sino ang demonyong mangkukulam na ito. Hindi nyo malalaman kahit anong gawin nyo. Dahil bobo kang matanda ka. Anak, makinig ka sa akin. Alam mong naririnig mo ako. Tandaan mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos.
hindi ng Diablo. Labanan mo ang demonyong umaalipin sa iyo! Patayin niyo na lang ako! Hirap na ako! Manalig ka sa Panginoon, Iha. Higit siyang makapangyarihan sa lahat. Akin ang palanggana at ang pinakuluan na tubig na may sanga ng makabuhay at kamangyan. Ano gagawin mo? Dito, tiyak na malalaman ko kung sino ang kumukulam sa kanya. Yara, nasaan ang pinagpakuluan mo ng sanga ng makabuhay at kamangyan? Amado, iabot mo sa akin ang isang garapo ng asin, pati ang nakasinding kandila. Eto po, Nay. Maganda ka nagmakakain ni Leia. Tiyak na maghahanap siya ng pagkain kapag natauhan na siya. Oo, Kuya. Humanda sa akin yan kapag nalaman ko kung sino nagpapahirap sa apo ko. Ayoko na! Tama na! Ayoko na! Matapos lagyan ni Nanay Val ng maraming asin ng tubig ay nagdasal ito. Pagkatapos ay may hinulog siyang isang medalyon sa kapinatakan ng natutunaw na kandila yon. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang may nabuong imahe doon. Agad kinuha yon ni Nanay Val at ipinakita kay Dad at Lolo. Babae. Sino? Wala akong maisip na kaaway niya. Mabait siyang bata. Alam natin lahat yan. Anong gagawin natin? Paaaminin natin ang lintik na ito. Sandali lang. Bumabalik sa dati si Leia. Leia, anak, Dad, anong nangyari? nagpalit ka na naman ng anyo, anak. Hininto niya ang pagkulam. Nararamdaman niya ako. At alam niyang malalaman ko kung sino siya. Gayon, sigurado na ako. Nasa paligid niyo lamang ang gumagawa nito. Kailangang mag-ingat tayo. At mahanap ang mangkukulam na ito. Eto, ipasuot niyo sa kanya. Ang pendant na yan ay bala ng baril na gawa sa pilak. Pagkatapos ay ibigay niyo rin itong piraso ng sanga ng sinukuan. Kailangang hindi yan mahiwalay sa katawan niya. Ang senyales, kapag sinusubukan siyang kulamin ay makakarinig si Leia ng ugong sa kanyang tenga. Pero hindi niyo kailangang matakot. Dahil ang dalawang yan ang kokontra o magsisilbing proteksyon niya sa kulam. Sige, salamat. Ibibigay namin ito agad sa kanya. Siya nga pala, Val. May sasabihin ako sa iyong importante tungkol sa anak mo. Paano mo nalaman na may anak ako? Habang nasa basement at kasalukuyang ginagamot ako ni Nanay Val, wala kaming kaalam-alam na nagising pala si Ryuji dahil sa mga lagabog sa pader, bunga ng pagwawala ko. Ang akala namin yun lang talaga ang narinig niya pero may iba pa pala. Bumangon siya at agad nakiramdam. Kasunod daw nito ay may narinig siya mula sa labas na isang angil na parang nanggaling sa isang mabangis na hayop. Agad bumaba ng kama si Ryuji at nagsuot ng pantulog na robe para matakpan ang tattoo niya. Pagkatapos ay kinuha ang samurai sa lagayan nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at bumaba mula sa second floor habang patuloy na nakikiramdam. Pagdating sa ibaba ay nakasalubong daw niya si Tita Yara. Ryuji, ang akala ko tulog ka na. Bakit ka bumaba? May tao sa labas. Tao? Anong ibig mong... Hindi tao yun! Aswang! Aswang? Yung kinuwento sa akin ni Juan? Oo, yun. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Huwag kang susunod. Kailangan ko siyang tulungan. Ryuji, sandali lang! Ryuji! Ay, naku! Paano ba to? Kuya! Kuya Amado! Ayon kay Tita Yara, bigla daw tumakbo palabas si Ryuji dala ang samurai nito. Habang siya ay natataranta na tumakbo papunta sa basement. Pagdating sa labas, sinagulantang siya ng abutan ng 4 na aswang. Kinatay daw ng 3 ang katawan ng isang lalaki. Habang ang pang-4 na aswang naman na tila nagsisilbing pinuno ng mga ito
ay nasa likod lang at hawak ang puso ng kanilang biktima at kinakain. Malaking nilalang ito, matangkad, mahaba at lagpas sa balikat ang buhok. Ang balat ay parang dark chocolate brown na puno ng mga sugat. Nanlilisik ang mga mata, may mga pangil na matalas. May mga kuko na mahaba at matalas rin. Ang katawan nito ay maskulado, sa madaling salita, mabangis ang itsura nito. Parang walang takot na naramdaman si Ryuji at hindi man lang siya nasindak. Ikaw ang tayo dito, di ba? Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Kung ayaw mong maggaya sa lalaking yan, umalis ka na at huwag ka nang makialam dito. Para ano? Mas marami pa kayong mapapatay. Pinalaan na kita. Huwag mo kong sisihin kapag namatay ka. Hoy, kaya gusto nyo pa ng pagkain? Ayun, patayin ninyo. Biglang binunot ni Ryuji ang samurai mula sa lagayan nito at walang takot na sinalubong ang mga aswang. Isang atras kasabay ng mabilis na kilos ng kanyang kamay na hawak ang espada at tumalsik ang ulo ng unang aswang. Umikot siya at tumatras na sumugod ang ikalawang aswang. Sabay saksak ng espada sa dibdib nito at isang malakas na sipa ang binigay niya sa pangatlo. Nang binunot niya ang espada ay siyang sugod ulit ng huling aswang. Sinalubong niya ito ng saksak sa mata at tumagos ang talim hanggang sa likod ng ulo. Sabay hila ng patalim at pinutulan ito ng ulo. Matapos yun ay matalim siyang tumingin sa pinuno. Pinahaga mo ko. Lumapit ka dito! Dayo ka lang pero nagpapabida ka masyado. Tuturuan kita ng leksyon para malaman mo kung sino ang dapat na kinatatakutan sa bayan na ito. Wala akong kinatatakutan! Tingnan natin. Sumugod ang aswang, gayon din si Ryuji. Mabilis siyang nag-slide sa ilalim at napunta sa likod nito. Sabay sinugatan at hiniwa ng malaki sa likod ng aswang. Bigla itong natumba at napahiga. Pagkatapos ay umangil ng malakas. Kahit hirap na hirap ay nakatayo ang aswang. Saka gumigewang na humarap kay Ryuji. Kitang-kita ang galit sa mata nito. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo ito. Marami na akong nakalaban. Iba lang ang mukha mo. Pero lahat kayo ay iisa ang kulay ng katauhan. Itim! Wala kang pakialam kung ano man ang gawin ko sa bayan na ito. Dayo ka lang dito. May pakialam ako. Dahil dito nakatira ang mga taong pinagsisilbihan ko. Itong tatandaan mo, babalikan kita. Marte! Mundote! Ryuji-san! Yamero! Huwag mo na siyang pigilan at sundan. Hayaan mo na muna siya. Ryuji Yukishiro. Anak. Okasan. Mula doon sa kinatatayuan ko sa pinto, habang inaalalayan ako ni Tita Yara, kung saan ko nasaksihan kung paano labanan ni Ryuji ang aswang. Nakita kong binitawan niya ang hawak na armas at tumakbo kay Nanay Val. Napangiti ako nang makita kung paano siya tumakbo sa ina. Ang malaking bulas na lalaking yun na parang ancient samurai, kung makipaglaban gaya ng napapanood ko sa mga Japanese movie. Sa isang iglap, tila bumalik siya sa pagkamusmos nang makita ang inang matagal nang nawalay sa kanya. Matapos yun ay pumasok sila sa bahay at doon nag-usap. Habang kumakain ako sa dining area, ay naririnig ko na nag-uusap ang mag-ina sa salitang ni Hongo. Anong nangyari? Paano ka napunta dito? Nasaan ang papa mo? Bumagsak na po ang grupo. Pinatay nila si Papa. At pagkatapos ko siyang ilibing, saka ako pumunta dito. Salamat sa Panginoon at ligtas ka. Sa wakas ay nakita ulit tayo. Ang akala ko ay mawawala ko sa mundo ng malayo sa iyo. Wala na pong pipigil sa akin, Ma. Ngayon pwede na tayo magsama kahit gaano katagal. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Gusto ko na matahimik. Yung malayo sa gulo. Ang mabuti pa dito ka na magpalipas ng gabi para mahaba ang kwentuhan ninyong mag-ina. Bakit pala kayo nandito ng ganitong oras? Ano kasi, nagkasakit si Leia.
Biglang sumakit ang tiyan kaya pinatawag nila ako. Doktor po kayo? Hindi anak. Halika't ipaliliwanag ko sa iyo sa taas. Kinabukasan ng umaga ay sumama ako sa bahay ni Nanay Valeria. Nasabi ko na ba sa inyo na ang bahay ni Nanay ang isa sa may pinakamagandang disenyo sa lugar namin? Dahil Japanese-inspired yon. Mula sa bahay hanggang sa hardin, noon kapag tinatanong namin kung bakit yun ang napili niyang disenyo, ang sabi niya lang ay gustong-gusto daw niya ang Japanese-inspired house. Ngayon ay mas malinaw na sa akin ang dahilan. Yun ay dahil sa anak niyang si Ryuji. Sa garden ay may mga bonsai at puno ng kakawete na kahalintulad ng cherry blossom kapag namumulaklak. Matapos sa mga 3 oras din naming pananatili sa bahay ni Nanay Val, ay umuwi na rin kami ni Ryuji. Habang naglalakad, ay doon na siya nag-open sa akin ng kanyang nakaraan. Nakita kita kung paano ka makipaglaban, tapos yung malaking tattoo mo. Miyembro ka ba ng gang doon sa Japan? Yakuza. Miyembro ako ng isang grupo ng Yakuza. As in yung gaya ng napapanood ko sa TV? Ganun nga. Ang tatay ko ang pinuno ng grupo namin. Bata pa lang ako, ay kilala na ako ng daddy mo. Minsan na niyang niligtas ang buhay ng tatay ko. Hindi siya natakot. Kahit na sinabi niyang isa siyang Yakuza. Tumulong pa rin ang daddy mo kaya mula noon, ay naging mabuting kaibigan siya ng tatay ko. Itong mga huling 7 buwan, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan ng grupo namin at ang grupo ng dating kaibigan ng tatay ko. Dahil yun sa negosyo. Alam mo na siguro kung kaano kagulo sa mundo namin. Nagkaroon ng malaking away. Namatay ang tatay ko at naubos kami. Ilan na lang kaming natira, kaya nagkasundo kami na magkanya-kanya na. Alam mo na rin kapag sinabing Yakuza pagdating sa negosyo, illegal minsan. Hindi ko man gusto pero kailangan akong sumunod sa tatay ko. Eh yung paghawak mo ng samurai, tsaka yung pakikipaglaban mo, tinuturo rin yun sa mga Yakuza? Hindi naman. Ang mga ninuno ko kasi ay mga samurai. Lahat ng lalaki sa pamilya namin ay kailangan matutong humawak nito at makipaglaban gamit ito. Kaya lumaki ako na kailangang sanay humawak ng katana. Ang galing! Sanay ka talaga sa pakikipaglaban kaya pala hindi ka nasindak sa aswang eh. May tatanong pa ako sa'yo. Paano kung dumating sa point na kailangan mo akong patayin gamit ang samurai mo? Gagawin mo ba? Hindi. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi kita kayang saktan. Nandito ako para protektahan ka. At yun ang gagawin ko. Ah, alam ko na. Pwede mo ba akong turuan kung paano gumamit ng samurai? Huwag. Delikado. Masusugatan ka lang. Sige na. Ang kulit eh. Lumipas sa mga linggo at buwan, habang matagal kaming nagkakasama ni Ryuji, ay mas napapalapit ang loob namin sa isa't isa. Mas madalas kasi na kaming dalawa lang ang magkasama. Si Kuya Juan ay 3 araw kada linggo lang kung mag-duty bilang bodyguard ko dahil may iba pa itong racket. Si Ryuji naman ay stiff pa rin at hindi humingiti. Pero mas nagkukwento na siya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Isang umaga sa opisina, habang nasa loob ako ng private office at kausap si Jake, si Kuya Juan at Ryuji naman ay nasa labas at nagbabantay. Wala akong kamalay-malay na ako na pala ang pinag-uusapan nila. Ryuji, kain naman tayo sa labas. Libre ko. Pwede ko bang makuha ang number mo? Papa Ryo, anong size ng paa mo? Gusto mo ng rubber shoes? Hindi na. Salamat na lang. Hoy, kayo nga eh. Huwag nyo nang kulitin si Ryoji ha. Hindi kayo papasa dyan. Tsaka lagot kayo kay boss. Magseselos yun. Oy, tumigil ka nga. O bakit? Totoo naman ah. Akala mo ba hindi ko napapansin ha? Kapag kaya may ibang mga babaeng lumalapit sa'yo, nagseselos si ma'am. Wala yun. Huwag mong pansinin yun. Ikaw rin naman eh. Anong ako? Kunwari ka pa. Akala mo,
Hindi kita nahuhuli na lagi kang nakatingin kay ma'am. Tapos lagi mo siyang nilalayo doon sa mukhang lamok ng manliligaw. Bukod doon, masyado kang concern sa kanya. Yung bang concern kapag may jowa ka? Ganun. Jowa? Ano yun? Jowa? Yung boyfriend or kaya girlfriend? Hindi Mas matanda ako sa'yo at dumaan din ako sa ganyan. Kaya nababasa ko ang kilos niyong dalawa. Nagkakagustuhan kayo eh. Ikaw lang itong dumidistansya. Nang mga sandaling yon, doon sa loob ng private office ko. Matapos ng meeting namin tungkol sa darating na isang latest at malaking project ng kumpanya, ay muli na namang nangulit si Jake. Sa kabila ng paulit-ulit kong pambabasted, hindi pa rin niya ako tinitigilan. Mataas ang posisyon niya sa kumpanya at magaling siya pagdating sa trabaho. Pero sa labas nito, siya na yata ang pinakamakulit at nakakairitang tao sa mundo. Halika, Leia. Lunch tayo. No thanks. May kasabay ako. Sino? Yung bodyguard mo na naman? Yes. May problema ka ba doon? Oo. Kasi mas pinapansin mo pa yung bodyguard mo. Ako tong naliligaw sa'yo. Binasted na kita, di ba? At sinabi ko sa'yo na hindi ako titigil hanggat hindi mo ako sinasagot. O, ay di problema mo na yun. Kaya wag mo akong tuturuan kung sinong dapat kong samahan. Huwag kang umarte na akala mo may relasyon tayo. Mula sa sofa kung saan kami nag-usap, ay tumayo ako para sana magpunta sa desk ko. Pero nagulat ako nang bigla akong hablutin ni Jake sa braso. Gulat ako na palingon sa kanya at nakita ko ang galit sa mukha nito. Sa lubong ang kilay at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hindi ako nasindak sa ginawa niya. Sa halip ay sinubukan kong bawiin ang braso ko pero mahigpit ang kapit niya sa akin. Ano pa bang gusto mong gawin ko para sagutin mo ko, ha? Bakit ang dami mong arte? See? Ito ang dahilan kaya busted ka. Masyado kang dominante. Akala mo pag-aari mo ako? Dahil minsan lang kitang pinaunlakan lumabas. Pagkatapos nun, kung makaasta ka, akala mo may relasyon tayo? Bakit? Doon din naman ang punta nun, di ba? Kahit kailan, wala akong balak magkaroon ng boyfriend gaya mo. Anong pinagmamalaki mo? Yung bodyguard mo? Ha? Jake, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Masasaktan ka talaga sa akin. Kapag... Nagulat ako nang mula sa likod ay biglang sinunggaban ni Ryuji si Jake sa baba. Sabay hila sa kanya palayo sa akin. Nakita ko kung paano namula ang mukha ng lalaki dahil sa higpit ng hawak ni Ryuji dito. Bigla rin ako natakot na baka madislocate ang baba nito. Nabitawan ako ni Jake nang wala sa oras nang tangayin siya at malakas na binaga ang likod sa pader. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ni Ryuji. Doon ko lang naalala na isa nga pala itong Yakuza. Nang malaman ko ang kanyang nakaraan ay nag-research ako tungkol sa mga ito. Isa sa mga nalaman ko mabagsik man, pero hindi sila basta nagpapadala sa emosyon at nagiging bayolente. Kalkulado ang kanilang emosyon, lalo na ang galit. Kahit kaaway ay hinaharap nila ng may respeto. Gumagamit sila ng intimidation para ipakita ang kanilang impluensya at kapangyarihan sa mga taong may pagkakamali. Ngunit sa klase ng galit na nakita ko kay Ryuji ng araw na yon, parang anumang oras babaliin niya ang leeg ni Jake. Bitawan mo ko! Sinong nagsabi sa'yo na pwede mo siyang saktan? Ryuji, okay lang ako. Anong karapatan mong bastusin siya? Joke lang yun, boss. Joke lang. Lumayas ka dito. Sa pilitan niyang pinaluhod si Jake sa kanya sinunggaban sa kwelyo ng office suit na suot nito. Pagkatapos ay kinaladkad palabas ng opisina. Nagulat ang mga empleyado nang biglang humagi si Jake sa sahig nang itulak ito ng malakas na Ryuji. Nang humakbang siya palapit sa lalaki, ay nanginginig at nagkandadulas ito sa pag-atras hanggang sa masukol niya ang pader. Hindi na po ako ulit. Hindi na. Sa susunod na lumapit ka kay Leia at bastusin siya, dudurugin ko yung panga mo. Wakata ka. Ha? Tinatanong kita kung naiintindihan mo! Oo! Gets ko, malinaw po si... Malinaw! Ryuji, tama na. Jake, umalis ka na. Halos nagkakandadulalas at dapa si Jake sa pagtakbo palayo.
Pagkatapos ay bigla akong hinawakan ni Ryuji sa kamay, saka hinila pabalik sa loob ng opisina ko. Natulala ang lahat at sinundan kami ng tingin. Habang ako naman ay hindi mapigilan na mapangiti at kiligin. Hindi lang dahil sa ginawang pagtatanggol sa akin ni Ryuji, kundi dahil sa klase ng higpit ng hawak niya sa kamay ko. Pagdating doon sa loob, ay agad niya akong hinarap na puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Ano pang ginawa niya sa'yo? Wala na, ayos lang ako. Salamat. Bakit nakangiti ka pa? Binastos ka na nga ng gagong yun. Wala lang. Kinikilig lang ako dahil ang hat mo pala lalo kapag nagagalit ka at pinagtatanggol mo ako. Tsaka, ang cute mo magmura sa Tagalog. Doon na ulit ako sa labas. Nang gabing yun ay hindi kami nakauwi sa bahay dahil late nang natapos ang meeting ko at kailangan rin ako na maaga sa office kinabukasan. Kaya naman doon kami umuwi ni Ryuji sa apartment ko na malapit lang sa opisina. Pasado 10:00 ng gabi, lumabas ako ng kwarto para sana kumuha ng tubig sa ref nang mapadaan ulit ako sa kwarto ni Ryuji. Naiwan na naman yung nakabukas. Napatingin ako sa kama. Nakapatong doon ang samurai na dala niya sa kotse. Nangahas ulit akong pumasok kahit na nasa banyo siya at naliligo. Kinuha ko ang samurai at inalis sa lagayan nito. Tinitigan ko yon ng buong paghanga. Hanggang sa paglabas niya ay nakita ko. Wala siyang pang itaas at nakasuot ulit siya ng itim na jogging pants. Nakita ko na naman ang malaking tattoo niya sa katawan. Para kung inaakit ng mga braso yun na lumapit at magpayakap. Sabi ko sa'yo na delikado yan at hindi yan laruan. Ang sungit. Di ko naman nahawakan yung talim eh. Paano ba gamitin to? Ganyan? Ganito? Yeah! Ang kulit mo talaga. Oh, ngumiti ka. Nakita ko ngumiti ka. Isa pa nga? Tumigil ka nga. Bagya siya natawa nang ginaya ko ang posisyon ng bida sa napanood kong Japanese movie tungkol din sa mga samurai. Hindi ako nagpatinag. Pabiro kong siningkitan ang mata ko saka tinuro ang dulo ng tanim sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso ko, Madam Venus, dahil nakipaglaban si Ryuji ng tinginan sa akin. Humakbang siya palapit, kaya umatras ako. Nahigit ko pa ang hininga ko at huminto ng hinayaan nitong dumikit ang ulo ng samurai sa tiyan niya. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko nang walang bahid ng kahit konting takot. Nang siya naman ang humakbang palapit sa akin ay muli akong umatras para hindi ko siya masugatan hanggang sa tumama ang likod ko sa pinto ng kwarto at kusang sumarado yon. Binaba ko ang samurai at hinawakan niya ang kamay ko. Sabay hila niya sa akin palapit at nilagay ang mga braso ko sa likod. Nag-init ang mga pisngi ko nang ilapit ng husto ni Ryuji sa akin ang kanyang mukha. Konti na lang at didikit na talaga ang lapi niya. Matigas ang ulo mo, ma'am. Dapat may parusang ayaw makinig. Anong parusa? Kakayanin mo ba? Stop flirting with me, Ryuji. Kung may gusto ka sa akin sabihin mo, ayoko na nagpapalipad hangin. Hindi ko pinaghahalo ang personal na interes ko sa trabaho. So, tama nga ako. Interesado ka sa akin. There's always a first time, you know. Alam mo kung ano ako. Ang buhay ko at nakaraan ko. Nakikita mo ang katawan ko ngayon. Nandiyan ang patunay. Hindi ka ba natatakot? Mukha ba ako natatakot? Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka galing. Ang mabuti pa ay lumabas ka na. Magpahinga ka na. Okay. Good night, Ryuji. Isang umaga ng Sabado dahil walang pasok sa trabaho, ako naman ay natutulog pa sa mga sandaling yun. Ang kwento sa akin ng mga kasambahay ay gumising daw ng maaga si Ryuji at nagpasama sa nanay niya para mamalengke. Pagkatapos ay bumili daw ito ng mga ingredients, saka abalang nagluto. Tinulungan pa daw siya ni Tita Yara hanggang sa dumating si Daddy. Mukhang masarap ang pagkain natin ngayon ah. Sir, pasensya na po kung nakialam ako dito sa kusina. Nako, wala yun. Mabuti nga at makakatikim uli kami ng Japanese food. Alam mo naman ang dad, dati ipinagbabawal niya talaga yan.
Ngayon wala na lang siyang magagawa dahil hiningi na ng sitwasyon natin na narito ka. Tsaka may nakakarating sa aking balita na nagkakamabutihan daw kayo ng dalaga ko, ha? Ganun nga po. Alam mo, Ryuji, kilala kita mula pa sa pagkabata mo. At mas lalong kilala ko ang ama mo. Mabuting tao siya. At sa nakita ko, napalaki ka niya ng maayos. May tiwala ako sa iyo. Isa lang ang hihilingin ko. Sana ang mga negosyo niyo doon ay huwag mong dalhin dito. Gamitin mo itong pagkakataon na ito para magbagong buhay. Handa kitang tulungan. Sabihin mo lang, basta't alagaan mo si Leia at mahalin mo siya. Sa ngayon ay may pinagdaraanan siyang mabigat. At sana, kapag nalaman mo kung ano yon, ay matanggap mo kung ano siya. Huwag po kayong mag-alala. Wala kayong magiging problema sa akin. Salamat kung gano'n. Kuya, ano nga palang balita sa mga nagtangkang dukutin si Leia? Nakita ng mga pulis yung kotseng ginamit ng mga sospek sa isang impounding site. Ilang bayan naglayo mula dito. Iniimbestigahan na nila. Salamat naman. Hoy, Hapon! Halika dito at mag-usap tayo. Nagkatinginan daw silang lahat. Sandaling iniwan ni Ryuji ang niluluto niya at sumunod kay Lolo Felix. Pagdating sa garden sa likod, ay saka ito huminto at galit na humarap sa kanya. Hindi naman daw siya natinag dahil una, matanda na si Lolo at pangalawa, alam niya na harmless ito. Hindi daw siya kumibo at hinayaan si Lolo na pukulin siya ng matalim na mga tingin. Ayoko sa'yo. Naiinis ako kapag nakikita kita. Wala akong tiwala sa mga Hapon dahil abusado kayo. Malulupit. Mas lalong ayoko sa'yo para sa apo ko. Alam ko na nagkakagustuhan kayo at gusto kong layuan mo siya. I deeply apologize, sir. I know that what happened in the past brought nightmares to every Filipino. And with that, we were deeply sorry. Pero wala po akong kasalanan sa mga nangyari noon. Tsaka hindi ko po kayang lumayo kay Leia. Gusto ko po siya. Mahal ko siya at handa akong protektahan siya habang buhay. Hindi ako papayag. Basta tayo ko sa'yo. Kilala ko ang mga lahi ninyo. Makakala mo hindi ko alam kung saang pamilya ka galing. Miyembro ka ng Yakuza. Iginagalang ko pong sinabi at opinyon nyo. Sa kabila ng pamilyang pinanggalingan ko at ang nakaraan ko, papatunayan ko po sa inyo na karapat-dapat ako para kay Leia. At hindi ko po magagawa ang ikinakatakot nyo. Bahala ka. Basta ang sinasabi ko sa'yo, hindi kita magugustuhan para sa apo ko. Kahit mamatay ako. Napakamot na lang daw si Ryuji nang nakasimango ng tumalikod si Lolo. Lihim lang siyang napangiti dahil ang inaasahan daw niya ay palalayasin niya ito. Wala naman na siyang nararamdaman na bigat sa galit nito, pero nirerespeto niya ang sentimiento ni Lolo. Samantala nang matapos magluto, ay agad niya akong dinalhan ng pagkain sa kwarto. Naalimpungatan pa ako matapos marinig ang marahang katok niya mula sa labas. Leia-san, Pasok. ohayo gozaimasu. Kahit malapit na magtanghalian. Naiintindihan ko yun. Good morning din. Napasarap ang tulog ko eh. Ano yan dala mo? Beef gyudon, miso soup, Japanese rice, tapos yung paborito mong iced coffee. Niluto ko para sa'yo. Ang sweet. Sabi na may gusto ka sa akin. Kumain ka na. Dito lang ako sa... Sandali. Samahan mo ako dito, please. O sige. Hindi naman siya umangal. Pinagbigyan ako ni Ryuji at nanatili siya doon sa kwarto ko at sinamahan akong kumain. Nagkwentuhan kami hanggang sa matapos ako. Ang akala ko lalabas na rin siya nang kunin ng tray. Pero nagtaka ako nang umupo siya ulit sa harap ko. Lalo akong nagtaka nang hawakan niya ako sa kamay.
Leia, gusto mong lumabas mamaya? Labas? As in kakain sa labas, manonood ng sine? Oo. As in date. Talaga? Niyayaya mo ako mag-date? Oo. Akala ko ba tuwing weekend uuwi ka kay Nanay Val? Kinausap ko na siya, tsaka ang daddy mo. Nagpaalam ako na ilalabas kita ngayong araw. Ano, pwede ka ba? Oo naman. Anong oras tayo aalis? Matapos kong kumain ay agad kaming naghanda saka umalis. Dinala ako ni Ryuji sa syudad. 2 bayan ang layo mula sa amin. Mula nang binigay sa akin ni Nanay Val ang pilak na bala ng baril at ang kahoy na sinukan ng pangontra sa kulam, ay hindi na ako nagpalit ng anyo kahit na sumapit ang kabilugan ng buwan. Dahil doon ay napanatag ako. Kaya ngayong lumabas kami ni Ryuji, kumpante ako at hinayaan ang sarili ko na mag-enjoy. Ang una namin ginawa ay nanood kami ng sine. Gusto ko sanang matawa dahil kahit nakakatawa ang eksena ay poker face pa rin siya. Pagkatapos dinala niya ako sa isang magandang restaurant at nang makakita kami ng bar, niyaya niya akong uminom. Habang naroon kami, parang solo namin ang mundo. Wala kaming ibang tinitingnan kundi ang isa't isa lang. Walang katapusang kwentuhan. Gusto ko rin ang mga sweet gestures niya gaya ng paghawak sa kamay ko, akbay, pag-amoy niya sa leeg ko at minsan, simpleng paghalik sa pisngi ko. Kaya ganun din naman ang ginagawa ko sa kanya. Di rin naman kami nagtagal sa bar at matapos ng tig-2 baso ng alak ay umalis na kami. Nasa harap na kami ng bahay. Dapat ipapasok na namin ang sasakyan sa garahe pero sabi ko sa kanya, paradan niya muna doon sa gilid ng kalye. Bakit ayaw mo pang pumasok? Baka may lumabas na aswang. Wala naman siguro. Hindi naman bilog ang buwan ngayon eh. Tsaka para kasing ayoko matapos ang araw na to. Nag-enjoy ka? Oo. Salamat ha. Sobrang saya ko talaga ngayon. Wala yun. Hindi ko alam na romantic din pala mga yakuza. Sa nakita ko sa iyo at ayon sa mga nabasa ko, hindi kayo madalas nagpapakita ng emosyon. Pero pinaparamdam mo. Kaya ka lalong gumagwapo sa paningin ko eh. Ngumiti ka. Tumawa ka. Nakita ko yun. Hindi Huwag ka mag-deny. Kitang-kita ko. Hindi natuloy ang sasabihin ko matapos akong magulat nang hilahin niya ako palapit. Sabay akmang hahalikan ako sa labi. Ngunit hindi yun natuloy nang marinig namin ang malakas na sigawan ng mga tao mula sa di kalayuan. Lumingon kami sa paligid at nakita ko na nagkakagulo sa isang kapitbahay namin. Nabalot ang paligid ng malakas na sigaw at iyak at higit sa lahat ay ang malakas na angil ng aswang. May aswang nga. Hindi naman bilog ang buwan ngayon ha. Alam! Aswang! Mga kapitbahay! Pinasok kami ng aswang! Sila Aling Josie yun. Saan sila nakatira? Yung kubo na yun. Dito ka lang sa kotse. Huwag na huwag kang bababa. Oo. Mag-iingat ka. Mula sa likod ay kinuha nito ang samurai at mabilis na bumaba ng kotse. Pagkatapos ay tumakbo ito palapit sa kubo na tinuro ko. Pagdating doon, ay naabutan ni Ryuji na kakagatin na sana nito ang isang dalagita. Nang makita ang aswang ay nagpahabol siya hanggang sa labas. Hinayaan niyang makalapit ito at doon siya paikot na umiwas. Sabay pugot sa ulo ng aswang pagharap niya. Mabilis siyang umatras nang may lumabas sa halamanan na 2 pang aswang at sumugod sa kanya. Sinipaan niya ng malakas ang isa. Hiniwaan ni Ryuji ang katawan nito mula kanang balikat pababa sa tagiliran nito sa kaliwa. Sabay saksak sa dibdib. Pagkatapos ay mabilis na kumilos ang kanyang kamay at sinaksak ng direkta sa puso ang isa pa. Napatay niya yung 3 aswang agad. Saglit lang yun ha. Hindi ba sabi ko babalikan kita? Halika dito! Lapit! Oh my gosh! May isa pang aswang. Ito yung nakalaban niya ng una, di ba? Hindi ako sigurado pero baka... Tita Yara? Si Tita ba yun? Anong ginagawa niya dun sa labas at pinapanood na naglalaban ng 2?
Bakit parang tumatawa pa siya? Ah! Ah! Ryuji! Nawala kay Tita Yara ang atensyon ko nang makitang humagi si Ryuji. Matapos siyang suguri ng maskuladong aswang, parang baliwala itong tumayo at mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang samurai. Tumawa ang aswang habang palapit sa kanya. Hindi naman ito natinag at naglakad pa ikot. Para bang sadya nitong lumayo para mailayo rin ako sa aswang at hindi mapansin na naroon ako sa loob ng kotse. Napasigaw ako nang biglang sumugod ang aswang. Sa bawat kumpas o galaw ng kamay nito ay sinusubukan itong abutin si Ryuji. Pero sadyang maliksi siyang kumilos at naiiwasan ang pag-atake ng aswang. Hindi ang gaya mo ang papatay sa akin. Masyado kang maingay para sa isang aswang! At masyado kang mayabang para sa isang tayo. Ano ba talagang kailangan mo? Bakit ka bumabalik? Ang patayin ng pamilya ng babaeng yan. Nang malaman nila ang nararamdaman ko noon, nang mamatay ang asawa ko dahil sa kanila. Hindi ka dapat kasali dito. Pero dahil pakialamero ka, ikaw ang uunahin ko. Sumugod ang dalawa sa isa't isa at nagpambuno. Sa kabila ng depensa ay nagawa siyang hablutin ng aswang. Nang akmang kakagatin siya, ay sinanggalang ni Ryuji ang blade ng samurai sa bibig nito. Malakas na sumigaw ang aswang nang mahiwa ang gilid ng kanyang labi. Inipon ng kanyang lakas at tinulak ito palayo. Pagkatapos ay sinipa at sinuntok sa mukha, sabay saksak sa aswang sa dibdib. Napaatras ang aswang sa kalumuhod at humawak sa sugat niya. Akmang pupugutan na niya ng ulo ang aswang nang bigla itong tumayo at tumakbo palapit sa kanya. Niya po sa bewang si Ryuji, saka itinulak at napahiga ang dalawa sa semento. Matapos yun ay mabilis na tumakas ang aswang at pumasok sa madilim na gubat. Nang tumingin ako kay Tita Yara, kitang-kita ko ang galit sa mukha niya bago ito nagmamadaling umalis. Nang masigurong wala na ang aswang, ay saka ako bumaba ng kotse at tumakbo palapit sa kanya. Okay ka lang? Oo, May mga galos at kalmot ka. okay lang ako. Uwi muna ako kay nanay at magpapagamot sa kanya. Sasama ako. Salamat. May kailangan ka pa? Oo. Ikaw, huwag ka nang tumayo sa labas. Nagpapakwit lang sa'yo mga empleyado ko eh. Dito ka na lang sa loob. Nawawala ang pagod ko kapag nakakita ka. Selos ka? Aba, natural. Pero wag yun ang pag-usapan natin. Maupo ka muna dun sa sofa. May kwento ako sa'yo. Bukod kay Ryuji ay wala pa akong pinagsasabihan ng nakita ko. Kaya tumabi ako sa kanya at sinabi ang mga nakita ko ng gabing yun. Nang tumingin ako sa kanya ay nakita ko rin ang pagtataka sa kanyang mukha. Kahit si Ryuji ay napaisip ng malalim. Ako naman ay patuloy na nag-aalala. Lumingon ako sa kanya matapos hawakan ng kamay ko. Bahagya akong umiti pagkatapos ay umurong ako sa tabi niya at sinandala ang ulo ko sa kanyang balikat. Sa isang iglap ay nawala ang pag-aalala ko. Sandali ko isinantabi ang mga iniisip ko at pinikit ang mga mata ko. Saka saglit na ipinahinga ang isip ko. Maya-maya ay nagsalita na si Ryuji. Anong plano mo? Hindi ko alam eh. Natatakot akong sabihin kay Lolo kasi syempre anak niya yon. Tsaka paano kung nagkakamali ako? Paano kung tama ka? Wala kang gagawin. Hindi ko alam. Ang gulo ng isip ko eh. Ang dami kong tanong. Anong ginagawa niya sa labas ng ganong oras? Bakit siya nakangiti habang pinapanood niya kayong maglaban ng aswang? Iba parang natutuwa pa siya. Hindi lang yon. Nakita ko pa siyang tumakbo papunta sa direksyon kung saan pumunta yung aswang. Hindi ako naniniwala na aksidenteng naroon siya. Sigurado akong may tinatago yung tita mo. Hindi kaya personal niyang kilala yung aswang? Siguro. Bago matulog ng gabing yon, ay misteryosong nawala ang kwintas na bigay ni Nanay Val, pati ang sanga ng sinukuan. Hinubad ko yun sandali at pinatong sa ibabaw ng cabinet sa kwarto ko dahil naligo ako. Nang lumabas ako ay nawala na yun sa pinag-iwanan ko. Sinubukan kong hanapin. Pati si Dad at ibang kasambahay namin, maging si Tita Yara, ay nakihanap.
pero parang bulayong naglaho. Hanggang sa antukin ako at nakatulugan ko na ang paghahanap. Samantala ng gabing yon ay normal naman kaming kinausap at pinakiharapan ni Tita Yara. Wala kaming napansin na kakaiba. Hindi rin naman kami nagpahalata na may alam kami. Ayon pa kay Ryuji, ay agad daw niyang sinabi kay Nanay Val ang mga kinuwento ko sa kanya para daw maobserbahan si Tita Yara. Doon niya pinatulog ang ina. Madaling araw, bigla akong nagising at nakaramdam ng matinding init sa loob ng katawan ko. Bumangon ako at kasabay ng pagliad ng katawan ko ay ang pagtubo ng pangil sa ngipin ko at paghaba ng mga kuko ko sa kamay. Sa gitna ng gabi na hindi naman bilog ang buwan, ay bigla ako naging aswang. Pero hindi gaya ng mga nakalipas na buwan na naging aswang ako at walang maalala. Nang gabing yun ay naalala ko lahat ng naganap. Alam ko ang nangyayari pero wala akong kontrol sa kilos sa takbo ng isip ko. Hanggang sa makaramdam ako ng matinding uhaw at gutom at ang tanging iniisip ko ay maghanap ng taong makakain. Nagugutom ako. Pagkain. Sino yan? Pagkain. Gusto ko ng dugo. Nauuhaw ako. Sino ka? Biglang namatay ang kuryente sa buong bahay. Lumingon ako sa paligid hanggang sa matigilan ako. Kasabay ng pagdagundong ng malakas na kulog at pagkislap ng liwanag sa langit dahil sa kidlat, nakita ko si Ryuji na nakatingin sa akin at hawak na ang kanyang espada. At ang alam ko ng mga sandaling yun ay hindi niya ako nakilala dahil nag-iba na ang anyo ko. Malayo sa Leia na nakilala niya na laging postura. Nang sandaling yun ay isa akong nakakatakot at nakakadiring aswang. Mula sa kinatatayuan ko ay bigla ko siyang sinugod na ang tanging layunin ko ay mapawi ang matinding gutom at uhaw na nararamdaman ko. May isa pa akong naalala ng gabing yun. May naririnig akong boses ng babae sa isip ko na paulit-ulit na nag-uudyok sa akin pumatay. Patayin mo siya, Leia. Nagugutom ka, di ba? Gusto mong kumain ng tao. Pwes, patayin mo ang lalaking yan. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas, pagkain. Paano ka nakapasok dito? Wala ka nang pakialam doon. Bigyan niyo ako ng pagkain. Lumayas ka dito! Huhugutin na dapat nito ang samurai sa lagayan. Pero bago pa nito magawa yon, tinalunan ko na siya. Bumagsak kami sa kama. Nagpambunong at nahulog sa sahig. Kakagatin ko na siya nang iharang ni Ryuji ang scabbard ng samurai sa bibig ko. Sabay tulak sa akin ng malakas. Tumilapon ako at bumagsak sa sahig. Nang bunutin na niya ang mahabang patalim ay bigla akong napalingon sa kanan ko at nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Umatras ako sa nakita ko. Nagulat, naiyak, sabay tanong sa Diyos kung bakit ako nagkaaganon. Bakit ako kailangan maghirap ng ganito? Doon ako tuluyang natauhan. Nagliwanag ang isip ko at naging aware sa paligid ko. Kung nasan ako at kung ano nangyayari. Nang makita ko na nasa harap ko si Ryuji at hawak ang espada niya, bigla ako nag-alala na baka makilala niya ako at malaman ang lihim ko. Tumakbo ako palabas. Dumiretso ako sa ibaba dahil kapag pumunta ako sa kwarto, tsak magtataka ito. Habang tumatakbo pababa ay doon ko nakita si Tita Yara. Tatawagin ko na sana siya at hihingi ng tulong. Nang magtaka ako nang bigla itong sumigaw ng malakas na parang hindi niya alam ang kalagayan ko at hindi ako kilala. Aswang! Paano yung nakapasok dito? Tita Yara, ako to. Ryuji, bilisan mo! Tatakas na siya! Lumayo ka dito! Baka saktan ka niya! Patayin mo na siya, bilis! Wag! Ryuji! Leia! Leia! Ryuji! Tumakbo ako hanggang sa bakuran kung saan biglang bumuhos ang malakas na ulan. Aakyat na sana ako sa pader nang marinig kong sumisigaw si Daddy at Nanay Val mula sa second floor. Pero dahil sa lakas ng ulan na sinabayan pa ng malakas na tunog ng kidlat, ay hindi yun narinig ni Ryuji. Nang humarap ako sa kanya ay bumungad sa akin ang talim ng espada nito. Bigla akong umatras sa tumagilid, kaya ang nahagip nito ay ang braso ko. Ryuji, wag! Leia? Oo, Leia! ako to! Leia! Sorry! Sorry! Hindi ko alam!
Nang bitawan ni Ryuji ang samurai ay agad siyang tumakbo palapit sa akin at niyakap ako na mahigpit. Napunta sa kamay ko ang tingin ko at nakitang unti-unti yung bumabalik sa dati. Yumakap ako kay Ryuji nang maramdaman ang mga bisik niya. Pagkatapos ay marahan siyang tinapik sa likod. Narinig ko ang bigat sa kanyang mga hikbi at ramdam ko sa higpit ng yakap niya ang matinding pagsisisi. Sumimasen, Leia-san. Hindi ko alam. Hindi kita nakilala. Okay lang ako. Huwag ka na umiyak. Pero nasaktan ka dahil sa akin. Muntik kitang mapatay. Nandito pa naman ako eh. Leia, anak! Ryuji! Dalhin mo siya dito sa loob, bilis! Dahil sa nangyari sa nagdaang gabi ay naging mabigat ang kapaligiran. Ang usapan ay hindi namin sasabihin kay Lolo ang mga naganap dahil tsak na magagalit ito ng husto kay Ryuji. Matapos akong gamutin ni Nanay Val ay doon na namin ipinagtapat sa kanya ang totoong kalagayan ko. Kung kailan ako nagsimula na maging aswang at ang hinala namin na pinagmulan nito. Alam ko na matapos yun ay hindi nakatulog ng maayos si Ryuji. Sobra ang pagsisisi niya sa kanyang sarili. Kahit na daplis lang ang tama ko sa braso, magdamag niya pa rin akong binantayan habang hawak ang kamay ko. Hindi siya natakot sa akin. Kinaumagahan, nagising na lang ako sa ingay na nagmumula sa ibaba. Bumalikos ako ng bangon at tumakbo palabas ng kwarto. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Lolo na pinaghahampas ng baston si Ryuji at galit na galit. Kahit wala pang nagsasabi, ay alam kong alam na niya ang nangyari. Walang hiya ka! Sinasabi ko na nga ba at sasaktan mo lamang ang apo ko? Patawarin niyo po ang anak ko, Mang Felix. Hindi niya alam ang kalagayan ni Leia. Wala akong pakialam! Pinagtangka niyang patayin si Leia. Dad, pinagtanggol niya lang ang sarili niya. Walang may kasalanan. Wala sa sarili si Leia. At hindi naman alam ni Ryuji na nagiging aswang ang apo mo. Tama na! Huwag mong ipagtatanggol ang hayop na lalaking ito. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na walang ihahatid na magandang mga hapon na yan? Lahat sila ay mamamatay tao! Dad, hindi lahat ay... Ryuji! Anong ginagawa mo? Nagulat kami nang biglang lumuhod si Ryuji sa harap ni Lolo at Daddy. Pagkatapos ay yumuko siya hanggang sumayad ang kanyang noo sa sahig na nasa pagitan ng mga palad niyang nakalapat din sa sahig. Natakpan ko ang bibig ko at umiyak ng husto nang umangat ang kanyang muka at nakita kong lumuluha ito. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang muka. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at tuluyang naiyak. Alam ko naghihirap ang kalooban niya at wala akong magawa para maibsan yun. Humihingi po ako ng paumanhin. Kasalanan ko po ang lahat. Inaako ko po ang responsibilidad. Hindi ko nagawang tungkulin ko bilang bodyguard niya. Dahil sa akin ay nasaktan siya. Kahit maghapon kang lumuhod yan, hindi kita mapapatawad! Bilang patunay ng pagsisisi ko sa kasalanan ko, bilang miyembro ng Yakuza, malinaw po sa akin na ito ay isa pong malaking pagkakamali. Kaya bilang pagsunod sa aming tradisyon, Anak, huwag pakiusap! Sige! Ituloy mo! Putulin mo ang daliri mo! Diyos ko, Ryuji! Huwag! Hindi mo kailangan gawin yan! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang naglabas ito ng isang maliit na patalim. Pagkatapos itinapat yun sa kanyang hinliliit at akmang puputulin yun. Bigla kong naalala ang mga napapanood ko noon. Ginagawa ng mga Yakuza ang pagputol sa kanilang hinliliit bilang tanda ng disiplina kapag may nagawa silang isang malaking pagkakamali. Doon ako biglang tumakbo at halos tinabig sila Lolo sabay sigaw. Tinaas na ni Lolo ang baston niya at akmang ihahampas yun ulit kay Ryuji nang bigla kong iharang ang sarili ko sa kanya. Lumuhod ako at niyakap siya. Wag! Ryuji, wag! Leia, Huwag! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin yun sa sarili mo. pero kasalanan ko kaya ka nasaktan. Wala kang kasalanan at kahit kailan hindi kita sinisisi. Tumabi ka dyan! At hayaan mo siya! Hindi! Tama na, Lolo! Sawang-sawa na ako dyan sa galit at sentipienta mo sa mga hapon! Naiintindihan ko ang pinagdaanan mo.
At nagkikisimpatya ako sa bawat Pilipinong naghirap doon. Pero nakalipas na yon. Ang kasalanan ng mga sundalong Hapon na yon ay hindi kasalanan ng mga bagong henerasyon ngayon. Umusad naman kayo, Lo! Masyado kayo nakatali sa nakaraan at masyado niyong inaalagaan ang galit niya sa puso niyo. Mabuting tao si Ryuji. Bastos kang bata ka! Sinasagot mo na ako dahil dyan sa walang yang lalaking yan? Dahil hindi na tama, Lolo. Sumusobra na kayo. Tama si Leia, Dad. Itigil nyo na ito. Kung hindi na mawawala ang galit nyo sa kanila, eh di sige. Hindi namin kayo pipilitin pero huwag niyong idamay ang ibang taong walang kinalaman. Wala na sa lugar niyang galit ninyo. Hindi sinasadya ni Ryuji ang nangyari. Wala siyang alam sa kalagayan ng apo mo. Ano bang mahirap intindihin doon? Sige, magkampihan kayo. Kampihan ninyo yung lalaking yan. Magsama-sama kayo, mga visit! Dad! He! Huwag niyo akong kausapin. Mga linti kayo. Ryuji, I'm sorry. Patawarin mo ako, Leia. Hindi ko sinasadya. Alam ko, naiintindihan ko, at hindi mo kailangan humingi ng tawad. Maring Val, pasensya na sa inasalidad. Ang mabuti pa, Ryuji, ay doon ka na muna tumuloy sa nanay mo. Opo. Ako'y humihingi din ng paumanhin sa mga nangyari. Huwag mo nang pansinin yun. Matanda na ang dad at kinatandaan niya na yan. Yung galit sa mga Hapon. Paano nalaman ni Lolo? Ang akala ko ba walang magsasabi sa kanya? Hindi ko rin alam. Kahit ako'y nagtataka. Dad, gusto ko pong sumama kay Ryuji. Doon muna ako sa kanila. O sige, anak. Mabuti pa nga na dumistansya ka na muna sa lolo mo. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Nanay Val ay tahimik pa rin si Ryuji. Malalim ang iniisip. Palagi siyang nasa kwarto at nagme-meditate. Ako naman ay tinutulungan si Nanay sa mga gawain sa bahay. Gaya ng sabi ko ay daplis lang naman ang tama ko sa braso. Kaya kahit paano nakakakilos pa rin naman ako. Matapos namin kumain ng hapunan ay pumunta siya sa isang silid kung saan naroon ang mga gamit niya sa panggamot. Napalingon ako kay Nanay nang bigyan niya ako ng isa pang pilak na bala na ginawang kwintas at sanga ng sinukuan. Kung doon mo lang sa kwarto iniwan ang unang kwintas at sanga ng sinikuan na binigay ko sa'yo, makikita mo pa rin yun. Pero kung naglaho yun na parang bula, isa lang ang ibig sabihin. May nakapasok sa kwarto mo habang naliligo ka at kinuha yun. Pero sino naman kaya? Yung aswang? Imposible. Takot ang aswang sa mga bagay na gawa sa pilak. Kapag binaril sila at bumaon itong bala sa katawan nila, mamamatay sila. Lalo na sa sanga ng sinukuan. Hindi nila mahahawakan yan. Pero bakit ako, Nay? Wala naman nangyari sa akin nung sinuot ko yung pilak. Anak, iba ang sitwasyon mo. Hindi ka ipinanganak na aswang. Ang mga takot dyan ay yung mga hilihiti mong aswang. Ikaw naman ay dahil sa kulam. Kung ganon, sino kaya yung posibleng kumuha? May traidor sa loob ng pamamahay nyo. Si Yara. Nay, may naalala ko. Kagabi habang hinahabol ako ni Ryuji, wala nang kuryente noon at nakita ko siya sa may puno ng hagdan. Hindi ba't naroon siya palagi sa tuwing nagiging aswang ako? Alam kong alam niya na ako yun. Humingi ako ng tulong pero bigla siyang sumigaw. Parang gulat na gulat si tita na nakita ko. Tapos sumigaw pa siya. At sinabihan si Ryuji na patayin daw ako. Kaya lalo niya tuloy akong hinabol. Tama. Lagi siyang naroon sa tuwing nagpapalit ka ng anyo. Pero bigla rin siyang nawawala. Noong ikalawang beses, nang gagawin ko ng ritual para makilala ko ang mangkukulam na sumasalbahay sa iyo. Biglang huminto ang kulam at bumalik ka sa dati. Nangyari yon na wala siya sa basement. Ang ibig niyo po bang sabihin,
May kinalaman talaga si tita dito. Sa mga nakita mo at naobserbahan ko? Oo. Pero ang tanong, kung siya nga, bakit niya ginagawa ito? Napakabait ang daddy mo sa kanya, maging si Mang Felix. Magkasundo rin kayo, kaya bakit? Kung kumprontahin ko kaya, Wag. Tsaka hindi siya aamin. At baka tumakas pa siya. Mas mabuting hayaan natin ang kalaban na malapit sa atin. Nang sa ganun ay malaman natin ang mga hakbang na gagawin niya. Kinausap ko si Bebang, yung bagong kasambahay niyo. Binayaran ko para manmanan si Yara. Pero sa ngayon, ay isuot mo palagi yan at huwag mo nang huhubarin kahit naliligo ka. opo, O siya, sige na at magpahinga ka na. Nang pumasok na si Nanay Val sa kanyang kwarto at natulog, lumabas ako ng kwarto na tinutuluyan ko at pumunta sa kwarto ni Ryuji. Nakita ko siya na nakalotus sitting position at nagme-meditate. Naka-jogging pants at walang suot na pang itaas, kaya kitang-kita ko na naman ang kabuuan ng kanyang tato. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Bahagya niyang tinagilid ang ulo at alam ko na alam niyang naroon ako. Lumuhod ako sa likuran niya at yumakap sa kanyang leeg. huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinabi ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Pero yun pa rin ang ginawa ko. Wala kang alam sa nangyayari sa akin. Partly, may kasalanan din ako. Kung sinabi ko na noon pa na may sumasalbahay sa akin at nagiging asuma ko, hindi sana ito mangyayari. Leia, I'm sorry sa lahat. Sige. Kung makakagaan sa kalooban mo, pinapatawad na kita. Wala ka sa Japan. Wala dito mga kasama mo. Malaya ka dito. Hindi mo kailangan saktan ang sarili mo para lang patunayan na nagsisisi ka. Pasensya ka na sa akin. Pwede bang kalimutan na natin ang mga nangyari? Pwede bang sa akin na lang ang atensyon mo ngayon? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't Hindi itong oras para magalit at manamon kayo, Lo. Nandito lang kami para hulihin ang kumukulong sa akin. anong ibig ninyong sabihin? Nakilala niyo na siya. Si Tita Yara, Dad. Nasaan ang kwarto niya? Nasa taas. Mabilis na tumakbo si Ryuji sa taas, kasunod kami. Pagdating doon ay hindi kami agad nakapasok dahil nakalakang pinto. Nagmamadali si Bebang na kinuha ang susi, saka naman yun binuksan at bumungad sa amin ang tipikal na ayos ng isang kwarto ng babae. Lumingon kami sa paligid pero wala kaming nakitang kakaiba. Hanggang sa buksan ni Bebang ang isang aparador. Doon bumulaga ang katotohanan na nagpatunay sa aming hinala. Dahil ang laman ng aparador ay hindi mga damit, kundi mga gamit ni Tita Yara sa pangkukulam. Ano to? Tamang hinala natin. Si Yara nga ang sumasalbahe sa iyo. Siya ang mangkukulam. Hanap tayo ng hanap. Kasama lang pala natin ang kumukulam sa'yo. At sa mismong pamamahay ko pa. Napakawalang iya ng anak niyo, Lolo. Ginalang ko siya at itinuri na para pangalawang ina. Matalik na kaibigan. Tapos siya palang dahilan kaya ako nagiging aswang. Huwag kayong magpadalos-dalos. Hintayin muna natin si Yara at tanungin. Lolo naman, hayan ang ebidensya, oh. Ano pang itatanong niyo sa kanya? Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon para magsinungaling o gumawa ng dahilan. Ang malaking aswang na yun, mukhang may kinalaman din siya doon. Oo nga, Dad. Anong ibig mong sabihin? Kinuwento na namin ang nakita ko nung 2 beses na nakalaban si Ryuji, ang malaking aswang. Hindi nakakibo si Lolo at bakas ang lungkot sa mukha. Si Dad naman ay galit na galit. Nang tignan ko ulit ang laman ng aparador, naroon sa loob ang ilang peraso ng personal na gamit ko na biglang nawala at matagal ko nang hinahanap. May mga pictures namin na nakatikit sa dingding ng aparador. Nasa magkabilang gilid si Lolo at Dad sa bandang itaas. Habang nasa ibaba at gitna ang larawan ko, may nakita pa kaming 3 manikang itim. Ang isa, may isa pang picture ko na nakakabit. May 2 lagayan doon.
Ang isa ay may laman na malapot at kulay deep red na likido at ang isa ay hilaw na laman ng kung ano. Nang buksan ni Nanay Val ang takip at umalingasaw ang napakabahong amoy. Mas masahol pa sa patay na daga at amoy ng nabubulok na karne ng hayop. Ano ba yan? Napakabaho naman yan. Nay, ano to? Bakit ganyan ang amoy? Laman at dugo ng tao. Ano? Ito ang ginagamit niya habang ginagawa ang ritual ng kulam. Kasama itong manikang itim na may larawan mo. At itong papel na ito, isang dasal na sa Latin ang nakasulat. Ito ang binibigkas niya para maging aswang ka. Hayop. Napakahayop niya. Mananagot yan sa aking anak mo, Dad. Pagkatapos ko siyang tanggapin dito sa mamamahay ko, ganito ang gagawin niya sa anak ko. At tignan mo, may balak din siyang kulamin tayo. Si Tita Yara bang nagsabi sa inyo nang nangyari nung isang gabi? Oo. Sinabi pa niya sa akin na kailangan daw paalisin na namin dito sa Ryuji at wag ko daw kunin si Val para gamutin ka. At siya na daw ang bahala sa'yo. Gusto niyang paalisin si Ryuji at Nanay Val dito dahil nagiging hadlang sila sa plano niyang patayin tayo. Pero bakit? Anong kasalanan natin sa kanya para gawin ito? Kayo ho ang magsabi sa amin. Wala ba kayong naaalala na kasalanan niyo sa kanya para umabot sa ganito ang lahat? Wala. Wala akong maalala. Nanay Val, anong gagawin natin? Puputulin ko ang kasamaan niya. Ibabalik ko sa kanya ang kulam. Kailangan kong magsagawa ng orasyon at masira natin ang mga gamit niya para hindi kanya makulam ulit. Bilis, ilabas niyo itong aparador. Agad naming pinagtulungan na ilabas yun at nilagay sa isang bakanting lote sa labas ng bahay. Habang si Nanay Val ay nagmamadaling umuwi. Nang bumalik ay may dala na siyang mga tuyong sanga at halamang gamot. Kasama na doon ang ibang pangontra sa aswang at isang puting mutya. Matapos yun ay nagdasal ito at nagsagawa ng orasyon, saka pinabuhusan kay Ryuji ng gas ang aparador at tuluyan yung sinilaban. Hanggang sa biglang tinuro ni Bebang ang bandang likuran at nakita namin na naroon si Tita Yara. Nakatayo sa di kalayuan. Magkahalong gulat, galit at takot ang emosyon sa kanyang muka. Hindi alam kung ano ang unang titingnan. Kami ba o ang aparador na yun? Hindi! Anong ginawa niyo sa mga gamit ko? Traidor ka. Alam na namin ang lahat, Tita. Ikaw ang kumukulam sa akin. Ang mga gamit ko! Anong kalokohan ito? Bakit mo sinasalbahe si Leia? Magsalita ka! Anong kasalanan niya sa'yo? Bakit hindi mo itanong sa magaling kong ama? Yun ay kung maaalala pa ng matandang yan. Hindi niyo ako mahuhuli. At hindi ako hihinto hanggat may buhay na miyembro sa pamilya niyo! Biglang kumaripas ng takbo si Yara nang makitang palapit na si Ryuji. Sinubukan siyang pigilan ng mga kapitbahay namin na nakiusyoso, pero nagawa niya makawala sa mga ito at mabilis na tumakbo. Agad naman namin siyang hinabol, pero nagulat kami sa mga susunod na nangyari. Sakay ng kanyang motor ay biglang humarurot na dumating si Kuya Juan. Ang bodyguard ko na bigla na lang hindi pumasok at hindi nagparamdam. Pagkatapos ay nagmamadaling umangkas doon si Tita Yara. Magandang umaga, ma'am. Kuya Juan, magkasabot kayo. Hayop ka, Juan. Pasensya na, ma'am. Pare, pero huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Malalaman niyo rin ang totoo. Yara! Juan! Bumalik ka na dito! Tumawag kayo ng pulis! Bebang! Bilis! Mag-iisang buwan na mula nang malaman namin ang katotohanan. Wanted na ngayon si Tita Yara at Kuya Juan. Bukod sa ginagawa nitong pagsasalbahe sa akin, inadiskubre namin na sa mga gamit niya ang ilang piraso ng mga mamahaling alahas ng mami ko na pumanaw 7 taon na ang nakalilipas. Siya rin ang kumuha ng iba pang nawawalang alahas at gamit ni mami na matagal na naming hinahanap.
Makakakita kami ng mga resibo ng sanglaan, maging ang iba pang tindahan na tila pinagbentahan ito. Dahil doon, sinampahan namin siya ng kaso. Sa kabila ng stress na dulot ng gulong dinala ni Tita Yara, may parte sa pagkatao ko ang naging payapa. Dumaan ng kabilugan ng buwan at lakas loob kong inalis ang pangontra sa kulam na binigay ni Nanay Val. Gusto kong makita at masigurado na wala na ang bisa ng kulam sa akin. Kaya nang hindi ako nagpalit ng anyo, naiyak ako sa tuwa. Sa mga sumunod ding gabi, nabilog ang buwan, ganun din ang nangyari. Daig ko pa ang preso na kalaya mula sa matagal na pagkakakulong. Sa wakas, natapos din ang kalbaryo ko. Pero para makasigurado, ay sinabihan ako ni Nanay Val na patuloy na isuot yun at huwag ilayo sa katawan ko hanggang sa mahuli si Yara at masiguro na wala na ang banta ng panganib. Isang gabi habang naroon kami sa kotse at naghahanda na sa pag-uwi, bigla naming napag-usapan si Lolo at ang patuloy na pagsungit nito kay Ryuji. Sinusungitan ka pa ni Lolo? Hindi na. Sumisimangot lang pero sanay na ako sa kanya. Pagpasensyahan mo na. Matatanggap ka rin nun. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Pero wag na nating pag-usapan si Lolo. May hihilingin sana ako sa iyo eh. Sige, ano yon? Paano kung dun tayo umuwi sa apartment mo ngayong gabi? Pwede. Para solo natin? Oo, kung okay lang sa'yo. Oo naman, yun lang pala eh. Sabihin ko na lang kay Dad na may maaga ako meeting bukas. Bago pa andarin ng kotse ay malambing pa naming hinalikan sa labi ang isa't isa. Wala naman tao masyado sa paligid at madilim din sa loob ng sasakyan kaya parang solo namin ang mundo. Ilang sandali pa ay tuluyan kaming umalis at binagtas ang daan papunta sa apartment ko. Nang makarating kami sa isang liblib na bahagi ng daan, nagulat kami at biglang natapakan ni Ryuji ang preno nang humarang ang isang kotse. Kinabahan ako pagkatapos nagkatinginan kami. Ang kaba ay nauwi sa takot nang biglang bumaba ang 4 na lalaki. Mga mukhang goons at hindi gagawa ng mabuti. Armado pa sila ng mga baril. Pero ang mas pinagtataka ko ay nang bumaba sa driver's seat si Jake. Jake? Good evening, Leia. Sir, konban ba? Jake, anong ibig sabihin nito? Bumaba ka. Para malaman mo kung ayaw mong mamatay ang bodyguard mo. Takot na takot akong lumingon kay Ryuji. Wala siyang sinabi pero marahan itong tumango. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin at mahinahon na sumunod kay Jake. Pagbaba namin ay tinutukan kami ng baril ng mga kasama nitong lalaki. Napakunot ang noo ko matapos makilala ang mukha ng mga ito. Sila ang mga lalaki nagtangkang kubig na sa akin. Ikaw ang may kagagawa nun? May photographic memory ka ba? Paano mo naalala ang mukha ng mga pangit na to? Pero tama ka. Ako nga. Anong kasalanan ko sa'yo? Anong kasalanan mo? Masyado kang hard to get. Ang arte mo. Hindi ko alam kung ano pang gusto mo. Bakit ayaw mo sa akin? Nasa akin naman ang lahat. Guwapo, mayaman. Hindi ka lang dominante. Saksakan ka ng yabang. At hindi lahat ng babae makukuha mo dahil sa pera. Marami rin ako niyan. Hindi ko kailangan yung pinagmamalaki mo. Ang sabihin mo, na humaling ka dito sa bodyguard mo kaya hindi mo ako pinapansin. Kating-kating na akong makuha ka, Leia. Marami na akong ginasto sa'yo. Hindi pwedeng mapunta ka lang sa iba. Okay ka rin ano? Hindi ko hiningi yun sa'yo. Ayoko nga tanggapin, di ba? Ikaw lang ang mapilit. Tapos ngayon sisingilin mo ako sa ganitong paraan? Ihayop ka talaga! Hoy, huwag kang magtago sa likod ng mga kasama mo. Akong harapin mo. Matapang ka, di ba? Patunayan mo sa akin ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo. May baril ako. Kaya huwag kang mayabang dahil kaya kitang patayin. Kayo, patayin niyo na! Hindi pa natatapos si Jake sa sinasabi niya na magulat kami at biglang humagis ang lalaking nakatayo sa gilid ni Ryuji.
Mabilis niya itong siniko sabay sipa ng malakas. Babarilin dapat siya na isa pang lalaki nang mabilis kong nahawakan ito sa braso. Saka na itulak ko pataas ang baril niya. Tinulak ng lalaki kaya napaupo ako sa lupa. Nang akma na akong babarilin ay bigla rin itong tumalsik matapos sipain ng malakas na Ryuji. Sumugod siya sa isa pa at mabilis na agaw ang baril sabay suntok sa mukha nito at sikmura. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa pang-apat na gun at tinatukan niya ito ng baril pero mabilis na nakaiwas si Ryuji. Nahawakan niya ang braso nito at binalibag sa lupa. Saka namin narinig ang malakas na tunog ng crack. Sumigaw ang lalaki dahil literal na nabali ang braso nito. Biglang namutla si Jake nang makita na sa isang iglap lang tumba ang apat niyang nakasama. Huwag! Huwag kang lalapit! Malakas ang loob mo, di ba? Halika dito! Hindi na ako lalaban! Huwag niyo po ako babalian! Bumalik ka dito! Mami! Tulong! Papatayin niya ako! Hinabol ni Ryuji. Kinablot niya ito sa buhok saka inuntog ang muka sa ibabaw ng trunk ng kotse. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat nang makitang umaagos ang dugo mula sa ilong nito. Pagkatapos ibinigyan ito ni Ryuji ng isang malakas na suntok sa panga. Hilong bumagsak si Jake kaya agad naman akong tumakbo at lumapit kay Ryuji saka ito inawat. Tama na! Baka mapatay mo siya! Sinabihan na kita noon, di ba? Ulitin mo pa at magtangka ka na saktang si Leia. Dudurugin ko yung panga mo! Ayoko na, hindi na ako lalaban. Ryuji! Yung aso! Teka, si Kuya Juan? Hindi ako kakainin. Hindi ako masarap. Bigla kaming umatras na Ryuji nang lumabas mula sa talahiban si Kuya Juan. Ganun na lang din ang gulat namin nang magbagaw ito ng anyo at naging aswang. Nang makalapit kami sa kotse agad kong kinuha ang samurai at binigayon sa kanya. Pagkatapos pinasakay niya ako sa loob. Habang si Jake naman at ang mga goons niya takot na nagsisiksikan sa tabi. Hindi magawang makatakas gamit ang kotse o nakatakbo dahil bali ang buto ng mga yon. Diyan ka lang sa loob. Huwag kang lalabas. Mag-iingat ka. Oo. Ryuji, Kuya Juan, bakit yung ginagawa to ni Yara? dahil sa paghihiganti, naghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng asawa ko. Sinabi nila na wala silang alam na atraso sa inyo. Madali para sa kanila nakalimutan yon. Pero sa amin, nakatanim sa puso namin ang galit. Nailigtas pa sana siya kung hindi lang ako ang matandang yun ang tulong. Mali pa rin ang ginagawa nyo. Yun ang orihinal na plano. Pero pagod na ako, Ryuji. Pagod na akong maging alipin ng kapangyarihan ni Yara. Ayoko na. Anong ibig mong sabihin? Niloko ko ni Yara. Sinabi niya, may alam daw siyang paraan para mas lumakas ako at mas may pagiganti namin si Lani. Nagtiwala ako sa kanya at may pinainom siya sa akin. Malansa na sobrang pait. Ilang gabi ang nakalipas. Naging ganito na ako. Hindi na ako makawala at pagod na ako. Anong gusto mong gawin ko? Patayin mo ako. Ano? Sabi ko'y patayin mo na ako. Hindi ko kayang patayin ang sarili ko. Kaya gusto kong ikaw ang gumawa. Patayin mo ako. Nababaliw ka na. Oo. Siguro nga, kapag naging aswang ka at wala kang ibang ginawa kung hindi ang kumain ng tao, ay talagang masisira ang ulo mo. Alam mo ang pakiramdam. Hindi ba, Leia? Dahil sa narinig kong usapan nila ay bumaba ako ng sasakyan. Ang galit ko kay Kuya Juan ay napalitan ng awa. Napagtanto ko na gaya ko, biktima lang din siya ng masamang plano ni Tita Yara. Hindi ko magawang itanggi ang kanyang sinabi dahil totoo ang lahat ng yun. Yun lang maging ang aswang.
na kahit hindi ko makain ng tao, parang masisira na ang ulo ko. Yun pa kayang gaya ni Kuya Juan na hindi napigilan ng sarili sa tawag ng matinding uhaw at gutom at nakapatay ng mga inosenteng tao. Nakukonsensya na ako, Leia. Hindi ko na kayang pumatay. Kaya parang awa niyo na. Patayin niyo na ako. Tapusin niyo na ang paghihirap kong ito. Sabihin mo sa akin, kuya. Anong plano ni Tita Yara? Patayin kayong lahat. Hinimulan niya na sa iyo hanggang sa maubos kayong lahat. Sagad hanggang kaluluwa niya ang galit sa inyo. Lalo na sa lola mo. Magaling lang siyang magpanggapa, pero maitim ang budi niya. Maayos akong nakiusap sa kanya. Natigilan na ito, pero ayaw niyang makinig. Juan! Bumalik ka dito! Ngayon na, Ryuji. Kapag hindi mo ako binatay ngayon, at natapos ang dasal ni... mawawala ako sa sarili ko at papatay na naman ako ng mga inosenteng tao. Hindi ka pwedeng umatras sa usapan natin. Nangako ka sa akin ay paghihiganti natin si Ate Lani, di ba? Tama na, Yara. Walang may kagusto ko na nangyari sa kapatid mo. Aksidente yun. Brinenwash mo si Kuya Juan at ginawang aswang para dyan sa paghihiganti mo? Dahil kailangang may kasama akong maghiganti. Demonyo ka! Pero kung hindi ako pinabayaan ni Dad, kung mas inuna niya sana ako kaysa sa mami mo, at ikaw, Juan, bakit ka ba nagre-reklamo? Ikaw ang asawa ni ate. Naiintindihan mo dapat ako! Aksidente ang pagkamatay niya. Pero nailigtas pa sana ang buhay niya kung naroon si Dad at nabigyan ako ng pera. Ngayon, walang makakapigil sa akin! Patayin mo sila! Napalingon ako nang makita ang mabilis na galaw sa kanyang labi na parang nagdadasal ito nang habang hawak ang pendant ng suot niyang kwintas at yun ang binubulungan. Doon na biglang nagwala si Kuya Juan. Gaya ng kung paano ang nangyayari sa akin sa tuwing nagpapalit ako ng anyo. Sumigaw siya kasunod ng malakas na angil. Napaatras kami ni Ryuji nang biglang nanlisik ang mga mata ni Kuya Juan. Sa isang iglap ay naging mabangis ang kanyang itsura at tuluyang nawala sa sarili. Doon siya biglang umangil ng malakas at sumugod sa amin. Mabilis akong bumalik sa loob ng sasakyan habang si Ryuji ay matapang na sumugod palapit. Wala akong emosyon na nakikita sa kanyang mukha pero naaaninag ko ang luhang umaagos mula sa mga mata niya. Papatayin kita. Kuya Juan, patawad. Inuutusan kitang patayin ang dalawang yan! Juan! Ngayon na! Ibibigay kong pakiusap mo sa akin. Magpahinga ka na, Kuya Juan! Magbabayad siya sa ginawa niya sa inyo ni Leia! Nang umatakay ang aswang gamit ang kanyang kuko, mabilis na umiwas si Ryuji, sabay biglang tungo. Mula sa ilalim ay agad niya itong sinaksak ng direkta sa puso at tumagos ang talim nito sa likod. Pagkatapos ay pinihit ni Ryuji ang samurai pakanan, sabay hugot nito. Nang bumagsak si Kuya Juan sa kanyang mga bisig, ay umagos ng husto ang luha niya. Yun ang unang beses kong nasaksihan na umiyak siya at labis na nasaktan. Bumaba ako ng kotse at mabilis na lumapit sa dalawa. Nang mapaupo sila sa lupa ay dilat pa ang mata ni Kuya Juan pero naghihingalo na. Hindi! Hindi ka pwedeng mamatay! Pare, salamat. Sa sandaling panahon ay parang kapatid ng tunay ko sa'yo. Anike, sabi masen. Salamat at tinapos ito. Paghihirap. Kuya Juan! Kuya! Yara!
Galit na galit akong sumigaw nang makitang nagtangkang tumakas si Tita Yara. Dinampot ko ang samurai ni Ryuji at nang maabutan ko siya, sinadya kong hiwahin siya sa binte para hindi na makatakbo. Tinawag ko si Dad kaya nagmamadali silang pumunta doon kasama si Lolo at Nanay Val. Tumawag ako ng mga pulis at hinuli nila ang grupo ni Jake. Maging si Tita Yara ay hinuli ng mga ito at agad na pinusasan. Saan ako nagkulang sa iyo, Yara? Bakit mo nagawa ito sa sarili mong pamangkin? Bakit nandamay ka ng mga inosenteng tao? Hindi mo alam? Hindi mo alam! Ikaw ang dahilan kaya namatay ang ate Lani ko! Ang asawa ni Kuya Juan! Paano magiging kasalanan ni Dad? Alam ko ang tinutukoy mo. Maluwas na kami sa Maynila nang mawala si Lani. Nakalimutan mo na ba? Nagkaroon ng emergency at kinailangan namin na agad na lumipad papuntang Japan. Dahil biglang inatake sa puso ang ate Rosita mo. Inasikaso namin ang bangkay niya para maibalik dito sa Pilipinas. Kapatid mo rin yon. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Ganyan naman kayo. Lagi akong nasa huli ng listahan na bibigyan nyo ng atensyon. Nangako ka sa akin noon, Dad! Naalala mo? Kahit anong kailangan ko, basta lumapit ako sa'yo, itutulungan mo ko. Si Ate Lani ang nagpalaki sa akin. Siya ang tumayong nanay ko. Magkasama kami sa hirap habang ikaw at ang pamilya mo ay nagpapakasarap sa buhay. Pero ako, mula pagkabata ay pinabayaan mo dahil anak mo lang ako sa kabit mo. Kapag naaalala mo ko, masaya na ako nun. Pinayuhan ako ni Ate Lani na magpakumbaba at lumapit sa inyo. Sabik din ako sa atensyon at pagmamahal ng pamilya, kaya pumayag ako. Okay na sana eh. Masaya na ako dahil pinatira niyo ako sa bahay niyo. Pero habang nandun ako, ay hindi ko naramdaman na parte ako ng pamilya niyo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng binigay ko? Sinubukan ko maging pantay ang tingin at pagmamahal ko sa inyong magkapatid. Hindi! Dahil dapat ay mas lamang ako dahil sa akin ka may pagkukulang. Pero mula kay Ate Rosita hanggang dyan sa magaling at paborito mong apo. Pagdating sa kanila, nakakalimutan mo ko. Lagi silang inuuna mo, mula sa atensyon at pagmamahal, pati sa mga material na bagay. Tapos sa akin ang pinaglumaan hanggang sa maaksidente si Ate Lani. Tumakbo ako sa ospital at hiningan ako ng pera para maoperahan siya. Tumawag ako sa iyo, Dad. Sinabi mo na tutulungan mo ako at bibigyan ng pera pampa-ospital. Pinauwi mo ako para kunin ang pera. Sabi mo pa nga, nahihintayin mo ko. Pero anong nadatnan ko sa bahay? Wala! Wala ka! Wala kayong lahat! Sinubukan kitang tawagan pero hindi ka sumasagot. Mas inuna mo na naman si Ate Rosita at kinilimutan mo ko. Namatay ang Ate Lani ko at ikaw may kasalanan! Kaya mo kinukulam ang anak ko? Oo! Para malaman yung pakiramdam kapag desperado na kayo at wala kayong magawa. Kung alam niyo lang kung gaano ko kasaya sa tuwing nakikita ko kayong natataranta, sa tuwing nagiging aswang ang paborito niyong apo. Kulang pa yan. Dapat nga, naging aswang na siya ng tuluyan para siya mismo pumatay sa inyo! Tama na, Yana. Hindi nakalimutan ng dati ang pinangako niya sa'yo. Habang nasa daan kami ay tumawag siya sa ospital para asikasuhin ang ate mo at maoperahan. Pero ang doktor mismo nagsabi sa akin na hindi rin siya magtatagal kahit operahan siya dahil sa laki ng pinsala sa katawan niya dahil sa aksidenteng yun. Hindi nagpabaya si Dad. Ganyan na pala ang iniisip mo noon ni hindi ka nagtanong sa amin. At nang sa ganon ay naliwanagan ka. Kinimkim mo ang galit mo at umabot ka sa sukdulan ng pangkukulam. Sinanla mo ang kaluluwa mo sa demonyo dahil doon? Ganun ka kababaw! Hindi!
Ang akala ko, Ang dami mong dinamay sa galit mong walang katuturan. Ang daming inosenteng buhay ang pinatay mo. Kasama na doon ang mga walang malay na ginawa niyong aswang. Pati ang anak ko at si Juan. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko. Pati si Ryuji ay ginamit at nilinlang mo para patayin si Leia. Nataranta na kami. Kaya hindi ko nasabi sa iyo na aalis kami ng gabing yon. Hindi ko sinasadya, anak. hindi ako naniniwala sa inyo. Sinasabi niyo lang yan para makonsensya ako. Wala ka nun. Ang sabihin mo, naghahanap ka lang ng masisisit pagbubuntunan mo ng galit sa mundo. Ginawa mo akong halimaw dahil sa inggit at maling akala mo. Mas demonyo ka kay Kuya Juan! Anak, patawarin mo ako. Dad, bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Patawarin mo ako. Kung sa kabila ng lahat ng pagmamahal at atensyon na ibinigay ko ay kulang pa rin para sa iyo. Maaari nga na hindi sapat. Pero mahal ko kayong mga anak at apo ko ng pantay-pantay. Ako ang nagkulang at nagkasala sa iyo. Kaya ako ang pahirapan mo. At wag si Leia. Wala siyang kinalaman dito. Hindi! Lahat kayo ay magbabayad sa... Anong nangyayari sa akin? Ang init! Nanuno yung lalamunan ko. Hindi! Anong nangyayari sa akin? Bakit ako naging aswang? Ibinalik ko sa iyo ang kulam. Ano? Walang hiya kang matanda ka! Sa mga oras na nagtatangka ka na kulabin si Leia at suot niyang pangontra na ibinigay ko, bumabalik sa iyo ang kulam kapag hindi tumatalab sa kanya. Papatayin kita! Dahil sa takot na makagat ay nabitawan ng mga pulisyara. Sa lakas nito ay nagawa nitong putulin sa gitna ang posas. Mabilis siyang tumakbo papunta sa amin ni Nanay Val. Pero bago pa siya nakalapit, bigla itong huminto at nahigit ang hininga. Matapos tumagos sa kanyang dibdib ang mahabang talim ng samurai. Mula sa likod ay sinaksak niya ito at tinamaan direkta sa puso. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Ryuji nang inikot niya ang samurai habang nakabuon yon sa katawan ng aswang sa may hugot ng mabilis. Napaatras kami ni Nanay Val nang biglang sumuka ng dugo si Tita Yara at walang buhay na bumagsak sa lupa. Ryuji! Wala nang manggugulo. Patay na siya. Wala nang aswang. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, Ryuji. Walang anuman po. Matapos ang gabing yon ay may iilang aswang pang nahuli ang taong bayan. Tumulong si Ryuji at pinatay ang mga ito. Kaya tuloy nabansagan siyang manunugis ng mga tao. Hanggang sa wakas ay naubos ang mga aswang doon sa bayan namin. Mula noon ay mas nakatulog na ako na mahimbing. Malaki ang pinagbago ni Lolo. Alam kong nalungkot siya sa mga nangyari pero unti-unti na niyang natanggap. Hindi na rin niya sinusungitan si Ryuji. Samantala, nagising ako ng umagang yon na wala na si Ryuji sa tabi ko. Mula doon sa kwarto niya ay narinig ko na may kumikilos sa kusina. Alam kong siya yon dahil wala si Nanay Val at nagbakasyon sa mga pinsan niya sa Bacolod. Bumangon ako, tinakpan ng katawan ko ng kumot. Tatayo na dapat ako nang may mapansin ako sa kamay ko. May suot akong singsing na may malaking diamante. Maluha-luha akong napangiti na mapagtanto ko kung anong yun. Isang engagement ring. Nagmamadali ako sa pagbibihis. Nagsuot lang ako ng underwear at ang hinubad na long sleeve ni Ryuji. Saka tumakbo ako palabas. Nang makita ko siya sa kusina, tuwang-tuwa ako na yumakap sa kanya. Totoo ba to? Kung papayag ka na maging Mrs. Leia Yukishiro, Siyempre, sinuot mo na nga sa akin eh. Pero ibig sabihin hindi ka na babalik sa Japan? babalik. Pero kasama ka tapos dadalaw tayo sa puntod ni Papa. Ipapakilala kita sa mga natitira ko pang kamag-anak doon at mga kaibigan.
Pupunta na lang tayo doon para magbakasyon dahil gusto kong dito magbagong buhay kasama ka. Sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Sigurado ka na ba? You will marry me? Yes! Aistero, Leia-san. Mahal din kita, Ryuji.